Mateo, ang henyo. Credit to the author. M421 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Arg. Kasabay ng isang malungkot na sigaw, ang batang martial artist sa tapat ay bumagsak kasabay ng isang malakas na kalabog. Pero sa pagkakataong ito, hindi man lang nakapaglabas ng malungkot na sigaw ang martial artist na ito at agad na tumigil sa paghinga. Direktang dinurog ni Mateo ang banal na kaluluwa ng kanyang kalaban. Dahil sa kawalan ng banal na kaluluwa, ang martial artist ay naging patay na rin. Lihim na nabahala ang lahat at napagtanto na tila naging iba ang kapaligiran kumpara dati. Susunod. Malamig na sabi ni Mateo. Sa pagkakataong ito, hindi agad tumalon ang susunod na martial artist. Nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ni Warren. Alam niyang lubos nang ikinagalit ni Mateo ang kanyang mga pamamaraan. Kung hindi siya direktang magbibigay ng nakamamatay na suntok. Ang mga atake ni Mateo dati ay sadyang nagpawala ng kakayahan sa pakikipaglaban ng kanyang mga kalaban at hindi sila nakapatay. Ang mga martial artist na iyon ay kailangan lamang gumaling ng ilang sandali matapos bumalik at mabilis na makakabawi. Pero ngayong alam na ni Mateo ang ganitong uri ng kasuklam-suklam na paraan, natural lang na hindi na siya magiging mahinahon. Kapag may isa, papatayin ko ang isa. Dalawa ang dumating, papatayin ko silang dalawa. Gusto niya talagang makita kung gaano karaming mga martial artist ng si Transformation Realm ang kayang ipadala ni Warren dito para mamatay. Sa pagkakataong ito, mahinang nagsalita si Warren sa isang alipin sa likuran. Tinanggap ng alipin ang utos at umalis. Di nagtagal, isa na namang martial artist ang tumalon sa plataporma. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng ingay sa ilalim ng entablado. Pagbabago sa ikaapat na antas ng dagat. Sa wakas ay umangat na ang isang heavyweight class martial artist. Hanggang sa puntong ito, si Mateo ay may paraan ng paglilinis mula pa noon. Hindi alam ng lahat kung saan nakasalalay ang kanyang mga limitasyon. At ang mga martial artist ng third level si Transformation Realm ay hindi talaga kayang lampasan ang limitasyon ni Mateo. Ikaapat na antas ng kaharian ng pagbabago ng dagat. Kahit na ito ay Essence Energy Realm o Soul Force Realm, lahat ay tumaas ng isang buong hakbang. Wala nang masangkop na gamitin para subukan ang mga limitasyon ni Mateo. Nang makita ang pagdating, ngumiti si Mateo at sinabing, sa wakas ay nakapagpadala na rin ako ng maayos. Pero, mahina ka pa rin. Galit na galit ang dumating, huwag mong maliitin ang iba. Limutin mo muna ang paligid ko bago ka magsalita. Natural na alam din ng martial artist na ito ang husay ni Mateo at hindi siya nagyabang. Hanggang ngayon, isang galaw lang ang ginamit ni Mateo laban sa lahat. Kailangang malaman ng isa na sa mga taong ito, maging ito man ay Essence Energy Realm o Divine Soul Realm, lahat sila ay mas mataas kaysa kay Mateo. Ang nakakakilabot na kakayahang lumukso at makipaglaban sa mga tao ay talagang nakakatakot kahit sa malayo. Ang batang martial artist na ito ay itinuturing ng namumukod tangi sa mga nasa parehong henerasyon. Ngunit sa harap ni Mateo, hindi talaga siya maaaring maging mayabang. Haha, tapos na ba ang round mo? Kung gayon, kailangan mong tanggapin ito ng maayos. Malamig na sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ng batang martial artist at agad niyang naramdaman na hindi maganda ang sitwasyon. Gayunpaman, huli na ang lahat. Malabo na lamang ang kanyang naramdaman sa harap ng kanyang mga mata. Isang guhit ng liwanag ng espada ang tumatagos na sa kanyang puso. Paano? Posible. Ito. Pagkatapos magsalita, ang martial artist na ito ay bumagsak patalikod habang tumangala sa langit at huminga ng malalim. Hindi siya nang ahas na paniwalaan ang eksenang ito sa harap ng kanyang mga mata kahit hanggang kamatayan. Hindi naman siguro, di ba? Theo, hindi siya gumamit ng Divine Soul attacks, kundi martial techniques para patayin ang kalaban niya. Isa pa. Isang galaw pa rin iyon. Nakakagulat talagang makakita ng mga multo. Ang lakas ng kanyang Divine Soul attacks, at maging ang kanyang martial techniques ay talagang napakalakas. Ang kalaban ay nasa 4th level si Transformation Realm. Tinapos niya ito sa isang galaw lang. Napakalakas.
Hindi ko talaga makita ng malinaw kung paano siya umatake. Bakit pakiramdam ko ay mas malakas pa ang martial technique niya kaysa sa Divine Soul attack niya? Isa ba talaga siyang alchemist? Walang anumang kalmo sa baluti ang Theo na ito. Walang kapantay na kasanayan sa alchemy. Nakakapangilabot na Divine Soul attacks. Kahit ang kanyang mga martial techniques ay napakalakas. Diyos ko, paano nagkaroon ng ganitong henyo sa mundong ito? Gusto pa ba niyang mabuhay ang mga tao? Hindi gumamit si Mateo ng mga nakakasilaw na pamamaraan sa pakikipaglaban. Sa kasalukuyan niyang pagkaunawa sa mga konsepto, ang isang linya ng casual na inilabas na liwanag ng espada ay napakalakas na. Ang batang martial artist kanina ay kapantay ng lakas ni Benjo. Tinapos na ni Mateo si Benjo sa first level Crystal Formation Realm. Ngayong nakarating na siya sa late stage Crystal Formation Realm, ang casual na pagtatapos sa isang ordinaryong martial artist sa 4th level si Transformation Realm ay hindi nakahanga-hanga. Gayunpaman, ang kanyang Divine Soul attack ay hindi pa gaanong kapaki-pakinabang. Kaya agad niya itong sinoko. Kung hindi man lang niya kayang paksain ang isang pamatay kanya na tulad nito, paano niya magagawang bugbugin ang nangungunang eksperto ng kabisera, si Renan? Bagamat pareho silang nasa middle stage si Transformation Realm, ang lakas ni Renan kumpara sa kanya ngayon ay ang pagkakaiba ng mga ulap at putik. Ito ang pagkakaiba sa mga konsepto. Nang makitang tinapos ni Mateo ang isang 4th level si Transformation Realm sa isang casual na suntok, hindi napigilan ni Renan ang pagbabago ng mukha. Nakaramdam siya ng matinding banta. Sa loob ng ilang taon, palaging itinuturing ni Renan si Leroy bilang kanyang pinakamatinding kalaban. Ngunit kahit si Leroy ay hindi kayang bigyan siya ng ganito kalaking banta. Theo, ang batang ito ay nasa ikapitong antas lamang ng Crystal Formation Realm. Dahil nasa ikapitong antas ng Crystal Formation Realm ako at kayang pumatay agad ng tao sa ikaapat na antas ng Sea Transformation Realm. Hintayin mong makaakyat siya sa Sea Transformation Realm, ano pa ang magagawa ko pagkatapos noon? Mukhang kailangan kong humanap ng pagkakataon para patayin ang batang ito. Kung hindi, malamang na hindi ko na mararating ang posisyon ng Wind Emperor kahit anong mangyari. Sa puso ni Renan, walang mas mahalaga pa kaysa sa posisyon ng Emperador ng Hangin. Para sa posisyon ng Emperador ng Hangin, gagawin niya ang lahat. Pero natural lang na hindi niya alam na wala talagang pakialam si Mateo sa tinatawag na posisyon ng Wind Emperor, at hindi rin naman maaaring agawin ni Mateo ang kahit anong posisyon ng Wind Emperor mula sa kanya. Tinatrato ni Renan si Mateo bilang isang kathang-isip na kaaway. Si Mateo ay malubhang nagawa ng mali. Pero, sino ang nagutos na maging napakaganda ng pagkukunwari ni Mateo? Sa oras na ito, biglang sumigaw si Mateo sa malinaw na boses, "Huang Warren, gaano man karaming tao ang inihanda mo sa likuran, hayaan mo silang magsama-sama." Nabigla ang mga tao sa gulat. Ngayon lang nila nalaman na ang gumagawa ng walang katapusang labanang ito ay si Warren. Pero ang mayabang na pagtawag ni Mateo kay Warren ay nagbigay pa rin ng matinding takot sa lahat. Sapat na ang walang hiya sa patuloy na labanan. Ngayon, hiniling na ni Mateo sa kabilang panig na magsama-sama. Ito. Kailangang malaman ng isa na ang mga nasa likuran ay talagang mga malalakas na manlalaro. Medyo nag-aalala rin ang hukom. Mahinang tanong niya, "Young Master Lawson, hindi ba ito sumusunod sa mga patakaran?" Walang pakialam na sabi ni Mateo, mayroon bang hindi sumusunod sa mga patakaran? Nakakaabala ang pag-uulit-ulitin. Hanggang kailan tayo dapat maglaban? Mas mabilis din ang paglutas ng magkasama. Ito. Tumingin ang hukom kay Chendong nang may nagmamakaawang mga matang. Nag-isip sandali si Chendong at tumango, tulad ng sabi ni Young Master Lawson. Sumimangot si Warren nang sabihin niya, "Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kita. Papuntahin mo silang lahat." Sa maikling panahon, mahigit 10 anino ang lumitaw ng maliwanag sa itaas, nakapalibot kay Mateo sa gitna. Nang tumingin ang mga tao, hindi nila sinasadyang huminga ng malalim. Ang mahigit 12 taong ito ay halos mga cultivation sa 4th level si Transformation Realm. Mayroon pang ang 3 tao na nakarating na sa 5th level si Transformation Realm. Masyado talagang malakas ang ganoong lineup. Kailangang malaman ng isa na si Mateo ay nasa ikapitong antas lamang ng Crystal Formation Realm.
Isang ikapitong antas ng Crystal Formation Realm na humahamon sa isang dosina laban sa Middle Stage si Transformation Realms. Young Master Lawson, tapusin mo na sila. Sinusuportahan ka namin. Oo. Walang hiya talaga. Sige na, Young Master Lawson. Sinusuportahan ka naming lahat. Young Master Lawson, gusto kitang pakasalan at maging kerida mo. Sigaw ng isang babaeng martial artist. Hahaha. Ang ganitong uri ng walang hiyang hakbang ay pumukaw na ng simpatiya ng lahat kay Mateo. Sandali, sunod-sunod na lumakas ang sigawan sa ibaba ng plataporma. Sinusuportahan nilang lahat si Mateo. 422. Malamig na sinulyapan ni Mateo ang mga martial artist na ito ng si Transformation Realm at malamig na sinabi, huwag ninyo akong sisihin. Kung gusto ninyong may sisihin, sisihin ninyo si Warren. Magandang paglalakbay. Ang kawalang pakialam ni Mateo ay lubos na ikinagalit ng mga taong ito. Lahat sila ay mahuhusay na individual na kabilang sa iisang henerasyon. Bagamat kakampi nila ang pamilyang Holmes, mayroon pa rin silang sariling pagmamalaki. Pero ngayon, minamaliit sila ng isang 7th level Crystal Formation Realm. Napakawalang pidgel mo, bata. Sa tingin mo ba talaga ay wala kang talo? Napakarami naming kaharap na mag-isa. Talaga bang iniisip mo na gawa kami sa papel? Hehe, ang laganap ngayon. Maya-maya, darating din ang panahon na iiyak ka. Nagmumura ang mga taong ito nang biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Ang nakapalibot na enerhiya ng langit at lupa ay sumailalim sa ilang maliliit na pagbabago. Hindi mabilang na mga talulot ng rosas na bulaklak ang kasalukuyang nabubuo ng magkakasama sa hangin. Hindi maganda. Kaya talagang gamitin ng batang ito ang enerhiya ng langit at lupa. Bilasan mo ang pag-atake. Hindi mga baguhan ang mga taong ito at natuklasan agad ang problema. Bawat isa sa kanila ay nagpakawala ng kani-kanilang mga ultimate moves. Maliban na lang, paano sila mabibigyan ni Mateo ng pagkakataon. Nang makarating sa late stage Crystal Formation Realm, hindi pa nalalayo si Mateo sa Sea Transformation Realm. Ang kanyang pagkakaugnay sa enerhiya ng langit at lupa ay tumaas na ng husto. Sa muling pagpapakawala niya ng 1,000 flowing petals sa oras na ito, hindi na maaaring banggitin ang kapangyarihang iyon ng sabay-sabay tulad ng dati. Para lamang makita ang mga kulay rosas na talulot ng bulaklak na tumatakip sa kalangitan na nakapalibot sa buong plataporma. Hindi man lang makita ng malinaw ng mga martial artists sa ibaba ang nangyayari sa entablado. Ito. Anong galaw ito? Nakakatakot. Diyos ko. Nasa ikapitong antas pa lang siya ng Crystal Formation Realm. Ang kontrol niya sa enerhiya ng langit at lupa ay umabot na sa napakalaking antas. Kahit ang mga late stage si Transformation Realm sa galaw na ito ay malamang hindi rin kayang gawin, di ba? Gayunpaman, isang grupo ng mga babaeng martial artist ang namangha sa tanawing ito. Wow! Ang ganda! Siguradong napaka-romantikong tao ni Young Master Lawson. Para magawa niya ang isang napakagandang galaw na ito. Nang makita ni Sandra ang eksenang ito, gumala rin ang kanyang mga mata. Medyo naiinggit talaga ako kay nakababatang Ate Sofia ngayon. Ang magkaroon ng isang kahangahangang lalaki na nakikipaglaban sa lahat ng bayani sa mundo para sa kanya. Kung may lalaking gagawa nito para sa akin, mamamatay pa ako sa tuwa. Sa pagkakaroon ng ganitong asawa, ano pa ang hahanapin? Nang marinig ni Renan ang mga salitang ito, agad na naging berde ang kanyang mukha. Si Sandra ay isang babaeng mayabang. Niligawan niya si Sandra ng ilang taon at hindi rin siya nakatanggap ng ganitong papuri mula rito. Dahil sa mga salitang iyon kanina, malinaw na nakamove on na si Sandra. Gayunpaman, si Theo na punk na iyon ay nakikipaglaban pa rin para kay Sofia. Biglang naging sobrang irritable ang puso ni Renan. Na may udyok na bumaba at patayin si Mateo. Libong umaagos na talulot. Katayin. 4 na salita ang magaan na nabigkas mula sa bibig ni Mateo. Ang mga lumilipad na talulot na tumatakip sa kalangitan ay sa simula ay mapayapang lumilipad. Ngunit sa oras na ito ay naging mabangis, sumusugod patungo sa 12 ng mga martial artist nang walang pakialam. Sa loob ng ilang panahon, walang humpay ang mga kaawa-awang iyak na nagpapakirot sa anit ng mga tao. Hindi nila makita ng malinaw kung ano ang nangyayari sa loob ng dagat ng mga talulot ng bulaklak.
Ngunit sa pagkarinig pa lamang ng mga nakalulungkot na iyak na iyon, alam na rin nila na sa likod ng mga nakasisilaw na talulot ng bulaklak na ito, may nangyayaring hindi maganda. Pagkatapos ng 12 paghinga, naglaho ang mga talulot ng bulaklak, at tanging nag-iisang anino na lamang ang natira sa plataporma. Sino kaya ito kundi si Mateo? Ang mahigit 12 ng mga martial artist, kasama na ang ilang 5th level si Transformation Realm martial artist ay nakahandusay na ng walang katiyakan sa plataporma. Ito. Anong klaseng biro ito? Mahigit 12 eksperto sa middle stage si Transformation Realm ang agad na nalipol sa isang galaw na tulad nito. Hindi ko na matiis. Parang walang hanggang butas itong si Theo. Hindi mo talaga alam kung saan ang limitasyon niya. Sa 9th level Crystal Formation Realm, agad siyang natatalo sa isang galaw lang. Sa 1st level si Transformation Realm, agad siyang natatalo sa isang galaw lang. Sa 3rd level si Transformation Realm, mabilis pa rin siyang pumatay sa isang galaw lang. Ngayon, isang grupo ng 4th at 5th level si Transformation Realm, isang galaw lang ang ginamit niya para pumatay agad. Pero ang galaw na ito ay talagang makapangyarihan hanggang sa makaramdam ang mga tao ng pagkasakal. Hindi ko talaga maisip kung paano ang isang Crystal Formation Realm na tulad niya ay makakapag-ipon ng ganito kalaking enerhiya ng langit at lupa. Umalangaw-ngaw ang mga bulala sa paligid. Masyadong matindi ang gulat na dulot ng eksenang ito sa lahat. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Warren Holmes ay namutla ng husto. Ang mga martial artist na ito ay pawang mga piling tao sa nakababatang henerasyon ng pamilyang Holmes. Sa totoo lang, namatay sila ng malungkot sa mga kamay ni Mateo ng ganito lang. Kapag bumalik siya, paano siya dapat magbigay sulit sa ama? Sa pagkakataong ito, talagang mahusay ang kanyang nilero. Sa simula, akala niya ay kahit mahigit 12 tao ang magsasama-sama laban kay Mateo, hindi sila matatalo ng husto kahit anong mangyari. Hindi niya inakalang agad na mapapatay ni Mateo ang lahat sa isang galaw lang. Napakahalimaw talaga nitong si Mateo. Tumingin si Warren kay Mateo. Nagliliyab ang apoy sa kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, tumingin si Mateo. Nakangiting sinabi niya, huwag mo nang sayangin ang oras. Pwede kayong umakyat ng sabay. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Warren at Zane, ngunit hindi sinasadyang nagpalitan sila ng tingin. Sigurado ka bang gusto mong hamanin tayong dalawa? Tanong ni Warren nang may malamig na ngiti. Ang daming kalokohan. Hindi ba't malinaw ang sinabi ko? Malamig na sabi ni Mateo. Hey, Warren, mukhang minamaliit tayong dalawa. Bakit hindi? Tayo na lang ang umakyat para itama ang mga pangalan natin. Mahinang tawa ni Zane. Tumanggaw si Warren nang may seryosong tingin at sinabing, bagamat hindi ako handang makipagtulungan sa isang taong katulad mo, ngunit dahil siya mismo ay naghahanap ng kamatayan, kailangan nating magtulungan kahit ano paman. Kung hindi ko papatayin ang baliw na ito ngayon, mahihirapan akong paksain ang puot sa puso ko. Haha, kahit ang pagiging rampanteng ay may hangganan, hindi ba? Kahit pareho tayong nasa 5th level si Transformation Realm, hindi niya iniisip na matatalo niya tayo ng sigurado gamit lang ang isang galaw na iyon, di ba? Unti-unting nanlamig ang ngiti ni Zane. Sa mga nakababatang henerasyon sa buong kabisera, tanging sina Leroy at Renan lamang ang kanyang kinatatakutan. Ngayon, minamaliit talaga siya ng isang batang lalaki mula sa Crystal Formation Realm. Talagang ikinadismaya niya ito ng husto. Sige. Kung gayon, tayong dalawang magkaaway ay magtutulungan ng maayos ngayon. Ang mahalaga kay Sofia, pagkatapos nating maayos ang usapang ito, lalaban tayo ng maayos muli. Sabi ni Warren. Dahil sa malaking butas, dapat patayin ni Warren si Mateo ngayon at pakasalan si Sofia. Kung hindi, pagbalik niya ngayon, wala na siyang paraan para makapag-ulat sa kanyang pamilya. Gusto talagang hamanin ni ang Master Lawson sina Warren at Zane na magtulungan. Ang aksyon na ito ay medyo padalos-dalos. Lubos akong sumasang-ayon. Ang dalawang taong ito ay kilala bilang mga nangungunang eksperto sa nakababatang henerasyon ng kabisera. Hindi ito basta-basta reputasyon. Ang mga taong iyon dati, kahit nakapantay ng kanila ang kanilang mga kaharian, ang kanilang lakas ay nasa ibang antas din. Bagamat malakas ang galaw ni Young Master Lawson kanina, malakas lang ito sa mga area of effect attack.
Dahil sa lakas ni Warren at Zane, hindi dapat mahirap na masira ito. Medyo mataas ang hirap kung lalabanan niyang Master Lawson ang dalawa ng mag-isa. Parehong malalim nang nakaugat sa puso ng mga tao ang mga kalakasan ni Warren at Zane. Alam na alam ng mga martial artist na ito ang kakilakilabot ng kanilang lakas. Kung tungkol naman sa numero 1 sina Leroy at Renan, mas nang-ahas silang mag-isip pa ng mas kaunti. Gayunpaman, si Mateo ay nasa ika-7 antas lamang ng Crystal Formation Realm. Sa harap ng dalawang magagaling na ekspertong ito ay talagang nasa isang malaking kawalan. Tumayo ang dalawang tao at tumalon papunta sa plataporma. Ngumisi si Warren ng nakakapangilabot at sinabing, "Theo, ikaw mismo ang naghahangad ng kamatayan. Hindi ako ang may kasalanan. Sa pagpatay sa iyo sa entablado, naniniwala akong walang dahilan ang Sovereign Star Abyss para sisihin din ako." Walang pakialam na sinabi ni Mateo, "Hanggat mayroon kang kakayahan, natural na walang sino man ang lalapit para maghanap ng gulo sa iyo." 423. Zane, huwag kang pupunta sa trabaho pero hindi ka naman nagsusumikap. Sabi ni Warren. Relax ka lang. Mapag-iiba ko pa rin ang relasyon ng mga pakinabang at pagkalugi. Pag-usapan muna natin ang ibang bagay pagkatapos nating asikasuhin ang baliw na to. Sagot ni Zane. Kung gayon ay mabuti iyan. Sige na. Nang mawala ang boses ni Warren, agad na nawala ang anyo ng dalawang tao sa kanilang kinatatayuan. Ang bilis ay napakabilis na hindi maintindihan. Dati, ang bilis ni Jeric noong nakaraang labanan ay kasing bagal ng kuhol sa harap ng dalawang ito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang figure ni Mateo ay nawala rin mula sa orihinal nitong kinaroroonan. Kalantang. 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 Isang sunod-sunod na tunog ng pagbangga ng metal ang umalangaw-ngaw. Halos hindi makuhanan ng mga martial artists sa ibaba ng entablado ang kilos ng 3 taong ito. Mula lamang sa mga imaheng natitira paminsan-minsan nila nalalaman na ang 3 ito ay nasa gitna ng isang matinding komprontasyon. Ang bilis ni Warren at Zane ay nasa inaasahan ng lahat. Pero hindi lahat ay nag-iisip na kaya pala ni Mateo na mahabol ang bilis ng dalawa. Naglaban silang dalawa ng mag-isa, at lumaban pa nga sila hanggang sa walang sino man ang nanalo. Kailan pa nagkaroon ng ganitong bilis ang mga martial artists sa Crystal Formation Realm? Napakabilis. Hindi ko talaga maaninag ang mga galaw nila. Sino ang may kalamangan ngayon? Hindi ko alam. Hindi rin ako makakita ng malinaw. Talaga bang martial artist ng Crystal Formation Realm si Theo? Itinago ba niya ang lakas niya? Imposible. Mula simula hanggang katapusan, ang kanyang essence energy alon-alon ay nasa 7th level Crystal Formation Realm. Sigurado iyon. Kung ako ang nasa entablado, matagal na sana akong namatay ng 12 beses. Sina Warren at Zane ay talagang karapat-dapat na maging pangalawang eksperto. Ang kanilang pag-unawa sa mga konsepto ay hindi maihahambing sa mga baguhan na tulad natin. Sa totoo lang, sina Warren at Zane ay parehong nag-aalala sa Thousand Flowing Petals ni Mateo. Masyadong malaki ang gulat na dulot ng eksena bago ito sa kanilang dalawa. Kaya naman, nagtulungan ang dalawang ito ng walang paunang konsultasyon at piniling direktang umatake. Ginamit nila ang paraan ng mano-manong labanan upang hindi mabigyan ng pagkakataon si Mateo na patayin si Thousand Flowing Petals. Nasa 5th level si Transformation Realm silang dalawa. Mas mataas ang kanilang kaharian kaysa kay Mateo. Napagdesisyonan nilang gamitin ang kaharian para durugin si Mateo hanggang sa mamatay. Ngunit ang resulta ng pangyayari ay hindi nangyari ayon sa kanilang inaakala. Habang tumatagal ang laban ni Warren at Zane, lalo silang nabahala. Sumayaw ng hindi natatagusan ang Kanghua Sword ni Mateo. Sa isang kisap mata, 100 galaw ang nagpalitan, ngunit ang dalawa sa kanila ay hindi talaga nagkaroon ng kahit kaunting kalamangan. Paano ito naging posible? Paano nila nalaman na naiintindihan ni Mateo ang konsepto ng transmission at ang konsepto ng daloy ng hangin? Sa usapin ng pamamaraan ng paggalaw at sa usapin ng kapangyarihang pang-opensa, mas malakas lang siya at hindi mas mahina. Bukod sa kaunting pagkalugi hinggil sa enerhiya ng asensya, naiwan sila ni Mateo sa ilang kalye sa ibang mga lugar. Ito ay dahil halos hindi makalaban ni Mateo ang isang tabla laban sa kanila.
Kung hindi, ang kanilang kalalabasan ay hindi magiging mas maganda kaysa sa mga martial artist na iyon dati. Bukod pa rito, patuloy na nag-iipon si Mateo ng isang maliit na masa ng Thousand Flowing Petals sa proseso ng pakikipaglaban sa kanila upang ma-neutralize ang lahat ng uri ng kanilang atake. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, ang pagpapaikli lamang ng isang maliit na bungkos ng mga talulot ay parang isang bagay na kasing bilis ng iniisip at hindi nangangailangan ng malawakang paggamit ng enerhiya ng langit at lupa. Ang pagganap ni Theo sa kanyang galaw ay umabot na sa puntong bumitaw at umatras siya ayon sa gusto niya. Bukod pa rito, ang galaw niyang ito ay parang mga talulot ng bulaklak na sumasayaw kasabay ng kanyang buong pagkatao. Tunay na isang piging para sa mga mata at isipan. Puri ni Sandra. Siyempre, hindi lahat ay kayang makuha ang bilis ng 3 taong ito. Maraming eksperto ang naruroon at marami ring mas malalakas kaysa sa kanila. Malinaw na may mga taong nakakakita nito. Pero dahil mismo sa nakikita nila ito, mas lalong naging malinaw ang kanilang pag-unawa sa husay ni Mateo. Dahil sa mahabang panahon ng pag-iisip at pag-intindi, ang paggamit ni Mateo ng Thousand Flowing Petals ay umabot na sa isang napakahusay na antas. Nangangahulugan din ito na ang pag-unawa ni Mateo sa tunay na layuning ito ay isa pang malaking hakbang ang ginawa niya. Tumango rin si Leroy at sinabing, para magamit ang galaw na ito sa napakalaking antas, ang lakas ng Theo na ito ay tunay na nagpapabuntong hininga sa mga tao sa paghanga. Medyo nagtatakang tanong ni Sandra, bihirang pumuri si Kuya. Hindi mo naman naisip ang makipag-away sa kanya, di ba? Ngumiti si Leroy at sinabing, naiintindihan ako ng nakababatang kapatid. Tama. Ang hirap talagang makahanap ng kalaban na tulad nito. Nanunoy ang tanong ni Sandra, kung gayon, may gusto ba si Kuya kay Theo na karibal na ito o kay Sister Sofia? Haha. Kayo ni Sister Sofia ay sama-samang pinupuri bilang dalawahang ganap ng kabisera. Kung mapapangasawa ko siya sa bahay, hindi ba't ang ganda niyan? Sabi ni Leroy sabay tawa ng malakas. Kung ganoon nga, kailangan patayin ni Big Brother si Theo sa entablado ngayon. Kung hindi, magtatatag ka ng nakakatakot na kaaway para sa iyong sarili, nakangiting sabi ni Sandra. Nawala ang ngiti sa mukha ni Leroy. Maliwanag na hindi niya naisip ang problemang ito. At ang problemang ito ay talagang isang kakilakilabot na issue. Kung talagang pinatay niya si Mateo, tiyak na lubos na masasaktan ng pamilya Shanguan ang Alchemist Association. Hanggat nanatili pa rin sa posisyong ito ang Star Abyss ng isang araw, maaaring makalimutan ng pamilya Shanguan ang paghahanap sa Alchemist Association para pinuhin ang isang medicinal pill. Hindi kayang tiisin ng pamilya Shanguan ang ganitong kawalan. At kung hindi niya papatayin si Mateo, ang sama ng loob na agawin ang kanyang asawa ay hindi mapagkakasunduan. Paano kaya papayag si Theo na itigil na ang usapin sa kanya? Kahit na may malaking tiwala si Leroy sa kanyang sarili, na humaharap sa isang halimaw na tulad ni Mateo, ayaw pa rin niyang mang-asar. Sige. Isipin mo na lang na parang hindi ko sinabi, walang magawang sabi ni Leroy. Hehe, ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito kalaking kuya. Mas lalo akong nagiging interesado sa Theo na ito, nakangiting sabi ni Sandra. Sa tabi, muling naging berde ang kutis ni Renan. Kasalukuyang nasa estado na ng puso na parang tubig si Mateo. Bawat kilos ng dalawang tao ay abot kamay niya. Idinagdag pa niya ang kanyang banayad na manipulasyon sa Thousand Flowing Petals, habang lumalaban sina Warren at Zane, lalo silang nalulumbay. Sa isang kisap mata, ilang daang galaw ang lumipas. Hindi man lang sila nakakuha ng kahit anong kalamangan. Ang dalawang nangungunang eksperto sa junior generation ng kabisera ay talagang walang magawa laban sa isang 7th level crystal formation realm nang magtulungan sila. Isa itong biro kung sasabihin nila ito. Ang lalong nagpalungkot sa kanila ay dahil sa pakikipaglaban hanggang ngayon, ang enerhiya ni Mateo ay walang kahit kaunting bahid ng pagkaubos. Para bang hindi ito tuluyang maubos? Saan naman kaya nakuha ng lalaking ito ang ganito kalaking essence energy? Kailangang malaman ng isa na si Mateo ay nakipaglaban na sa 20 hanggang 30 martial artist ng si Transformation Realm bago ito. Maaari kayang hindi siya gumamit ng kahit anong essence energy.
Ang isang napakalaking area of effect move tulad ng thousand flowing petals ay dapat na lubos na nakakaubos ng essence energy. Bakit ba napakarami ng essence energy ni Mateo? Nalungkot ang 2 taong ito nang matuklasan nila na wala silang makukuhang kahit kaunting kalamangan sa ganitong paraan ng pakikipaglaban. Zane. Biglang sumigaw si Warren. Paliwanag ni Zane ng palihim. Sabay nilang binawi ang kanilang mga galaw, inilayo ang kanilang distansya kay Mateo. Hindi ipinagpatuloy ni Mateo ang kanyang matagumpay na paghabol sa halip ay nanatiling kalmado habang nakatitig sa kanilang dalawa. Dahil sa kapal ng kanyang essence energy kasama ang napaka-eksaktong control sa essence energy, hindi siya natakot na makipaglaban silang dalawa sa isang consumption battle. Theo. Inaamin kong napakalakas mo. Pero dito na nagtatapos ang lahat. Malamig na sanggal ni Warren. Malinaw na hindi siya nasiyahan sa resulta ng labanang ito. Pero nakangiting sabi ni Mateo, kahit anong galaw ang meron ka, gamitin mo lang. Tatanggapin ko lahat. Malamig na ngumisi si Warren at sinabing, kung ano ang gusto mo. Zane, huwag mo nang itago. Ilabas mo ang tunay mong kakayahan. Tumanggaw si Zane at sinabing, sige. 424. Dalawang magagaling na eksperto ang naglaban ng 2 laban sa isa at hindi talaga nagawang patumbahin si Mateo. Pareho silang nakaramdam ng pagkawala ng prestihiyo. Natural lang na may kanya-kanyang makapangyarihang trump card ang mga nangungunang disipulo ng pamilyang ito. Iilan lang talaga ang mga taong kayang ilabas ang kanilang mga kakayahan. Ang mga trump card ni Warren at Zane ay iningatan para sa isa't isa. Ngunit ngayon, wala na silang ibang magagawa kundi gamitin ang mga ito ng sabay para harapin si Mateo. Dahil mula sa kanilang pagmamasid sa mga laban hanggang ngayon, ang mga ordinaryong hakbang ay walang magagawa kay Mateo. Kahit nasa 7th level Crystal Formation Realm pa lang si Mateo, ang tunay niyang combat power ay kapantay na nilang dalawa. Hindi, kahit sabihin pang nalampasan nito ang sa kanila. Dahil ang pinagsamang lakas nila kanina ay halos tabla lang ang naging laban nila ni Mateo. Isang henyong sumusuway sa langit na tulad nito, paano sila matatalo nang hindi ginagawa ang lahat? Gumamit si Warren ng sable. Itinaas niya ang mahabang sable sa kanyang kamay at same time na sinabi, ang mamatay sa ilalim ng aking wind-rebelling 3 blades, itinuturing mo na ring kapalaran. Pero ang sinasandalan ni Zane ay isang pares ng hubad na palad. Nakita lang niya ang pagdikit ng kanyang mga palad. Biglang lumakas ang kanyang aura. Ang kanyang kaharian ay patuloy na tumataas. Hindi nagtagal, nakarating si Zane sa 6th level si Transformation Realm. Ngunit hindi ito natapos. Ang kanyang aura ay patuloy pa ring tumataas. Di nagtagal, narating ni Zane ang ika-7 antas ng si Transformation Realm sa isang iglap lang. Nagbago ang mga mukha ng lahat. Mga Origin Spirit 9 Transformations. Talagang natutunan ni Zane ang Origin Spirit 9 Transformations. Namutla si Warren sa takot. Ang Origin Spirit 9 Transformations ay isang martial technique na gumagamit ng Essence Fire sa loob ng katawan ng martial artist bilang pundasyon upang pasiglahin ang potensyal ng martial artist na hayaan ang martial artist na pansamantalang makalusot sa mga kaharian. Ito ang ultimate martial technique ng Pamilya Lane. Hindi ko akalain na si Zane ay matagumpay nang nakapagtanim ng Essence Fire sa loob ng kanyang katawan at matagumpay pang nakultivate ang martial technique na ito. Nakakagulat talaga. Napasinghap si Leroy sa paghanga. Kung titingnan si Zane na nakating sa 7th level si Transformation Realm, ang Essence Fire sa katawan niya ay dapat na isang quasi-tier 4 na Origin Fire. Medyo maayos na. Hehe. Gusto ko talagang makita kung paano plano ni Theo na harapin ang ultimate martial techniques ng 2 taong ito, sabi ni Sandra nang napahajejek. Ang mga epekto ng Origin Spirit 9 Transformations na ito ay halos kapareho ng 5-element Spirit Link pill na ininom ni Mateo noon. Kaya nitong iangat ng panandalian ang kaharian ng isang martial artist. Sa oras na ito, sa wakas ay hindi na makaupo pa si Sofia. Hindi niya napigil ang bahagyang ilabas ang belo ng kanyang ulo at lubos na tanggapin ang eksena sa entablado.
Nang makita niya si Zane na nakakalusot patungo sa 7th level si Transformation Realm, hindi niya maiwasang mag-alala para kay Mateo. Theo, walang dapat mangyari sa'yo. Kung hindi, hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko habang buhay. Sabi ni Sofia habang naluluha. Hey, hindi ko akalain na may hawak ka palang move in reserve. Kung bigla mong gagamitin ang move na ito kapag nakikipaglaban sa akin, hindi ko talaga alam kung paano haharapin yan. Natatawang sabi ni Warren. Siya at si Zane ay palaging magkatugma. Halos magkapantay ang kanilang lakas. Nang direktang makalusot si Zane sa ikapitong antas ng Sea Transformation Realm at marating ang huling yugto ng Sea Transformation Realm, kahit na mas malakas pa si Warren, hindi rin siya ang magiging katapat niya. Ngumisi si Zane at sinabing, paano kung alam mo? Hindi ako naniniwala na kaya mong tumalon sa dalawang maliliit na kaharian para talunin ako. Mayroon ng napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng 6th level Sea Transformation Realm at 7th level Sea Transformation Realm, lalo na't si Warren ay nasa 5th level Sea Transformation Realm pa lamang. Kaya naman, si Zane ay punong-puno ng kumpiyansa. Pero kalmado lang si Warren nang sabihin niya, haha, natatakot akong mabaigo ka. Kahit ikaw ay nagkaroon ng napakalaking pag-unlad, paano ako maglalakas loob na magdahan-dahan? Pagkatapos magsalita, biglang tumaas ang aura ni Warren. Pero ang kanyang narating ay hindi ang kanyang nasasakupan. Ito ay ang uri ng pressure na sumusulong ng may hindi matitinag na aura ng kagustuhan. Nagbago ang ekspresyon ni Zane. Wind Rebelling Frenzied Blade. Talagang na-master mo na ang ikatlong galaw, Wind Rebelling Frenzied Blade. Ngumisi si Warren at sinabing, ano kaya ang magiging resulta kung gagamitin ko ito para harapin ka? Sa oras na ito, kahit na ang kaharian ni Warren ay nasa 5th level Sea Transformation Realm pa rin, kung pag-uusapan ng aura, nalampasan niya kahit ang kay Zane. Wind Rebelling Frenzied Blade. Hahaha. May kakayahan pa rin ang batang ito. Para talagang ma-master ang Wind Rebelling Frenzied Blade. Sa pagkakataong ito, gusto kong makita kung paano haharapin ni Theo ang Wind Rebelling Frenzied Blade at ang Origin Spirit 9 Transformations. Humagalpak ng tawa si Renan. May mga bulalas din sa gulat sa ibaba ng entablado. Ang dahilan kung bakit tinawag na mga dekalidad na pamilya ang dalawang pamilyang Holmes at Lane ay dahil bukod sa pundasyon ng kanilang pamilya, ang dalawang pamamaraang ito sa pakikipaglaban ay umangkin ng napakalaking karangalan. Ang dalawang taong ito ay talagang karapat-dapat maging eksperto na kapantay ng pangalawa. Sa ganitong talento, ilang tao sa nakababatang henerasyon ang makakapantay. Late Stage Sea Transformation Realm laban sa Late Stage Crystal Formation Realm. Medyo malaki ang pagkakaibang ito. Lalo na't mayroon pa ring Warren na nakapag-master ng ikatlong galaw ng Wind Rebelling 3 Blades. Nakakarating na sa kaharian ng Wind Rebelling Frenzied Blade. Ang martial technique na ito ay itinuturing ng mas mataas na antas ng kahusayan. Ang kapangyarihan ng Wind Rebelling Frenzied Blade ay sapat na upang makalaban ni Warren si Zane matapos itaas ang kanyang kaharian. Ito. Paano dapat tumugon si Young Master Lawson? Wind Rebelling 3 Blades. Ang martial technique na ito ay mayroon lamang kabuoang 3 stances. Gayunpaman, sa kadalubhasaan ng bawat galaw, ang kapangyarihan ay magpapakita ng exponential na pagtaas. Ang dahilan kung bakit maituturing si Warren bilang pangalawang eksperto ay dahil sa pag-asa niya sa kahusayan sa pangalawang galaw at sa kanyang pagiging nangunguna sa mga nasa parehong henerasyon. At ngayon, napagtagumpayan na niya ang ikatlong galaw. Ipinapahiwatig nito na nahuli na niya ang mga nasa parehong henerasyon ng pamilya Holmes. Siyempre, ang bawat galaw ng Wind Rebelling 3 Blades ay may 3 antas. Hindi pa nga naabot ni Warren ang large success sa unang antas. Gayunpaman, sapat na ang kanyang lakas. Alam ng lahat na ang dalawang ito ay may nakaambang mga baraha, ngunit hindi nila inakalang ang dalawang baraha na ito ay talagang napakalakas. Theo, para mapilitan tayong ilabas ang ating mga trahedya, pwede ka nang maging proud. Pero pagkatapos ng araw na ito, wala nang taong ito si Theo sa kabisera. Malamig na tawa ni Warren. Pinanood lang ni Mateo ang dalawa habang nakikinig. Pero, siya mismo ay hindi gumalaw kahit kaunti.
Nang marinig ang malamig na tawa ni Warren, biglang napangiti si Mateo. Mukhang may kakayahan pa rin kayong dalawa na maituring na pangalawang eksperto sa kabisera. Haha, nagpapanggap na kalmado. Pero, walang saysay. Sabi ni Zane sabay tawa ng mahina. Ginamit nilang dalawa ang kani-kanilang mga baraha. Natural na tumaas ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Ngayon, kahit pa hilingin sa kanila na hamanin si Renan, hindi rin sila matatakot kahit kaunti. Pero nakangiting sabi ni Mateo, hindi mo na kailangang magpanggap. Kung sa tingin ninyo ay kaya ninyo akong talunin ng ganito, ang masasabi ko lang ay napaka-inosente ninyo. Habang nagsasalita siya, dahan-daang binitawan ni Mateo ang Kanghua sword na nasa kanyang kamay. Bumagsak ang Kanghua sword sa mga ulap at naglaho sa kanyang paningin. Noon, hindi sapat ang aking kaharian at kulang ang aking essence energy, kaya hindi ko kayang ilabas ang pinakamalaking kapangyarihan ng Thousand Flowing Petals. Pero ngayon, kaya na ng aking essence energy na suportahan ang buong lakas ng pagpapatupad ng galaw na ito. Kaya, magsaya kayo ng lubusan. Parang boses ni Mateo na galing sa impyerno, na tumatama sa puso ni Warren at Zane ng salita por salita. Ang napakalaking palabas kanina na pumatay ng mahigit 100 ng middle stage si Transformation Realm experts sa isang galaw lang, ay hindi pa ba talaga tuluyang matatapos? Kung gayon, gaano kaya kakilakilabot ang magiging ganap na pagpapalabas ng hakbang na ito? Di nagtagal, nalaman nila kung gaano ito kahirap. Dahil ang mga talulot ng bulaklak na pumuno sa buong kalangitan ay sumikat na. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang buong plataporma. 425. Sunod-sunod na talulot ang sumayaw sa ere na parang mga talulot ng bulaklak na umulan sa buong plaza. Kung hindi nila alam noon pa na ito ang espada ni Mateo, tiyak na magugulat ang mga tao sa magandang tanawing ito. Sa isang lugar tulad ng Fierce Gale World, napakabihirang makakita ng ganitong uri ng mga nalalaglag na bulaklak na lumilipad sa paligid sa isang kamangha-manghang tanawin. Si Mateo ang nagdala nito sa kanila. Alam lang ng lahat na sa likod ng kagandahang ito, may nakatagong napakalaking panganib. Ang mga talulot ng bulaklak na tumatakip sa kalangitan at bumabalot sa lupa ay nagbigay sa mga tao ng nakakakilabot na pakiramdam ng matinding kirot. Diyos ko! Isa ba talaga itong martial technique na pinakawalan ng isang 7th level crystal formation realm? Masyado itong katawa-tawa, di ba? Ang dami ng mga talulot ng bulaklak na ito ay malamang na ilang beses na kaysa sa galaw na iyon dati. Natapos niya ang mahigit 100 ng middle stage si Transformation Realm sa isang galaw lang ngayon. Gaano kaya kakilakilabot ang magiging lakas ng galaw na ito? Napakalakas ng galaw na ito. Hindi ko talaga maisip kung paano kayang manipulahin ng isang 7th level crystal formation realm ang napakaraming enerhiya ng langit at lupa. Gaano ba kaganda ang kakayahan ng isang tao sa pagmamanipula? Tunay nga, ang kontrol ni Mateo sa enerhiya ng asensya ay lubos nang nalampasan ang kanilang imahinasyon. Kung pag-uusapan ang pagkontrol sa enerhiya ng asensya, si Mateo ay nasa antas ng Divine King. At ang kanyang mga kakayahan sa larangang ito ay ganap na maiuugnay sa mga kasanayan sa alchemy. Sa kanyang nakaraang buhay, si Mateo ay napakametikuloso sa pagpino ng mga tableta, at ang kanyang pangangailangan para sa pagkontrol ng enerhiya ng asensya ay napakahirap. Noon lamang siya nagkaroon ng ganitong kahangahangang kakayahan sa pagkontrol. Dati, si Mateo ay isang may bahay na hindi marunong magluto ng walang kanin. Ngayong lumakas ng husto ang kanyang lakas at sapat na ang kanyang essence energy, kaya na niyang ilabas ang aspetong ito sa tugatog nito. Ang pagkontrol sa enerhiya ng asensya ng langit at lupa ay hindi ang pagkontrol sa sarili, kundi ang pagkontrol sa enerhiya ng asensya ng langit at lupa sa loob ng isang partikular na radius gamit ang enerhiya ng asensya sa loob ng katawan ng martial artist bilang pundasyon. Ngayong nalagpasan na ni Mateo ang 5 magkakasunod na kaharian, ang enerhiya ng asensya sa kanyang katawan ay nagpakita ng isang exponential na pagtaas. Ang enerhiya ng asensya na kaya niyang kontrolin ng natural ay tumaas din ng exponential. Punong-puno pa rin ng kumpiyansa sina Warren at Zane kanina. Ngunit sa kasalukuyan, ang kanilang mga mukha ay may hindi pa nakikitang kalungkutan.
Nakakapangilabot talaga ang ganoong kapangyarihan. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, at nagkaintindihan ng walang salita. Wind rebelling frenzied blade, sumusulong ng may matinding kalooban. Umungol si Warren, sumugod kay Mateo ng may momentum na parang kidlat. Nagliliyab na prairie ng apoy ng bituin. Bahagyang pinitik ni Zane ang kanyang daliri. Isang maliit na kumpol ng apoy ang mabilis na lumipad palabas, at naglaho sa isang kisap mata. Nagbabanta ang dalawang tao. Gumalaw ang isip ni Mateo. Dalawang kumpol ng talulot ng bulaklak ang hamarang sa kanilang paparating na daan. Libong umaagos na talulot, sumabog. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mahinang pagsabog, gustong pigilan ang paparating na dinarianan ng dalawang tao. Gayunpaman, ang Wind Rebelling Frenzied Blade at Origin Spirit 9 transformations ay hindi karaniwang mga gamit. Para lang makita si Warren na sumusulong na parang mainit na kutsilyo na hinihiwa ang mantikilya sa buong daan, at hinahati ang mga kumpol ng talulot ng bulaklak. Habang si Zane ay bumuo ng isang lupang walang tao para sa kanyang sarili na may kahangahangang lakas. Kasabay nito, ang maliit na kumpol ng apoy na kontrolado niya ay biglang lumitaw sa tabi ni Mateo. Gayunpaman, wala itong momentum ng Starfire Ablazing Prairie gaya ng inaakala. Dahil sa sandaling lumitaw ito, napakaraming talulot ng bulaklak ang bumabalot dito. Sa loob ng bungkos ng apoy na iyon ay mayroong nakapangangilabot na kapangyarihan. Gayunpaman, nababalot ito ng walang katapusang mga talulot ng bulaklak. Walang tigil na sumabog ang mga talulot, sinasayang ang lakas ng nagliliyab na apoy. Habang nasa panig ni Warren, nakita niya lamang na hinati ang dagat ng mga talulot sa dalawang bahagi gamit ang isang talam. Isang nakakakilabot na linya ng liwanag ng espada ang dumaan sa dagat ng mga talulot ng bulaklak, patungo kay Mateo. Ngunit hindi nagmamadaling kinontrol ni Mateo ang walang hanggang mga talulot upang patuloy na sumabog sa paligid ng Saberlight. Nang dumating ang Saberlight sa harap ni Mateo, isa na lamang itong ordinaryong atake. Casual na pinitik ni Mateo ang kanyang kamay. Nawala ang Saberlight. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Warren. Ito ang pinakamalakas na atake ng kanyang Wind Rebelling Frenzied Blade. Ang linya ng Saberlight na ito ay sapat na para hatiin ang mga ordinaryong late-stage Sea Transformation Realm sa dalawang bahagi. Sa totoo lang, madali itong nalutas ni Mateo ng ganito lang. Nagngingit-ngit si Warren, inipon ang lahat ng momentum ng kanyang saber, at muling sumugod patungo kay Mateo. Gayunpaman, may mga talulot na walang tigil na sumasabog sa paligid niya, na humahadlang sa kanyang pag-unlad. Napakaraming talulot ng bulaklak. Kumpol-kumpol ang walang tigil na sumasabog, tila walang katapusan. Malinaw na hindi kalayuan si Mateo. Ngunit naramdaman ni Warren na ang distansyang ito ay maigsing distansya lamang, ngunit magkaiba ang mga ito. Katulad nito, ang kanyang bilis ay lalong bumagal. Ang galaw na ito ng Wind Rebelling Frenzied Blade ay nagbibigay diin sa paggamit ng isang masigasig na pagsisikap. Ngunit ang isang masiglang pagsisikap na ito ay pilit na pinaghirapan ni Mateo. Naubos sa pangalawa at naubos sa pangatlo. Kung wala ang momentum na iyon ng pagsulong ng may di matitinag na kalooban, kahit na mas malakas ang saber technique, hindi ito magiging mas malakas. Ang momentum ng saber na matagal na naipon ni Warren ay nawala na lang ng ganito katagal. Nang maubos ang momentum ng saber, agad na nabalot si Warren ng napakaraming talulot ng bulaklak, mula sa opensa patungo sa depensa. Habang nasa panig na ito, si Zane ay lumubog na sa walang hanggang dagat ng mga bulaklak. Bagamat pansamantalang hindi nagawang makalusot ng mga talulot ng bulaklak ang kanyang depensa dahil umaasa siya sa kanyang makapangyarihang 7th level Sea Transformation Realm Cultivation, wala rin siyang magagawa sa mga talulot ng bulaklak na iyon. Isang batch lang ng pag-alis, at agad na magkakaroon ng napakaraming talulot ng bulaklak na muling sisibol. Ang ganitong uri ng paraan ng pakikipaglaban ay talagang nagdulot ng pagnanais ng mga tao na sumka ng dugo. At ang bungkos ng apoy na kanyang pinaapula ay parang apoy ng kandila na kasalukuyang nasa hangin. Nanginginig at halos mapatay na. Nang makita ang malaking labanan sa plataporma, lahat ng nasa ibaba ng entablado ay pigil ang hininga. Hindi pa nila nakikita noon na kaya pa palang lumaban ng ganito ang mga martial artist.
Walang katulad ang martial technique ni Young Master Lawson. Mukhang napakahina ng mga talulot ng bulaklak na ito. Napakaraming hindi mabilang na talulot ng bulaklak na pinagsama-sama ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na walang kapantay. Oo nga. Bukod pa rito, ang atensyon ni Young Master Lawson ay nahahati sa tatlo. Kinokontrol niya ang mga talulot ng bulaklak para harapin ang dalawang tao at isang bungkos ng apoy. Ang pakiramdam na ito ng pagpapakawala at pag-alis nito ayon sa gusto niya ay talagang nagpapidama sa mga tao ng paggalang. Gaano man kalakas ang atake, kahit na dumaan sa hindi mabilang na mga talulot na iyon na kusang sumabog at nagyelo, mabilis itong magiging mahina at mahina. Ang ganitong pakiramdam ay parang pagkahulog sa isang kumunoy. Ang mga talulot ng bulaklak sa kalangitan ay lalong naging kalat-kalat. Nang malapit nang mawala ang mga talulot, sa wakas ay hindi na nakatiis sina Warren at Zane, at sinira ng mga talulot ng bulaklak ang kanilang mga depensa. Arg! Dalawang malungkot na sigaw ang sabay na umalangaw-ngaw sa plataporma, na nagpapasikip sa puso ng mga tao nang marinig ito. Natalo ng ganito ang dalawang makapangyarihang numero 2 expert. Hindi pa rin lubos na naniwala ang mga manunood sa ibaba ng entablado hanggang ngayon. Ilang taon na ba ang nakalipas mula nang may sinuman mula sa nakababatang henerasyon ng kabisera ang nang-ahas na hominin sina Zuang Warren at Zane. Bukod kina Leroy at Renan, ang dalawang taong ito ay masasabing mga nilalang na walang talo. Pero ngayon, sa kanilang pagsasama-sama, natalo talaga sila sa kamay ng isang martial artist na nasa 7th level Crystal Formation Realm. Ang epekto ng konklusyong ito sa mga tao ay talagang napakalaki. Kahit na napatay ni Mateo ang napakaraming martial artist ng C-Transformation Realm dati, ang epekto nito ay hindi kasing lakas ng ngayon. Nakatayo si Mateo sa isang sulok ng plataporma na nakasuot ng puti. Halatang bata pa, pero nakakaramdam ang mga tao ng matinding paghihirap. Ang kasalukuyang Mateo ay maituturing na isang Diyos sa langit na bumababa sa mundo. Walang talo. Hindi na maipaliwanag gamit ang mga salita ang pagkagulat na ibinigay ni Mateo sa lahat ngayon. Ang pag-angat ng ranggo sa labanan ay likas na kasanayan ng bawat henyo. Pero ang pagtawid sa hanay para makipaglaban tulad ni Mateo, hindi talaga ito maisip ng mga tao. Kailangang malaman ng isa na ang mga kalaban ni Mateo ay masasabing kumakatawan sa pinakamataas na pamantayan ng buong junior generation ng Fierce Gale World. Ang gayong tagumpay ay labis na nakakaantig ng damdamin. Sa pagkakataong ito, biglang lumingon si Mateo upang tingnan si Renan, at walang pakialam na sinabi, "Kamahalan, ang ikapitong prinsipe, gusto mo bang bumaba at maglaro?" 426. Nang marinig ang boses ni Mateo, biglang nadurog ang puso ng lahat. Medyo mahina ang pandinig ko. Ano ang sinabi ni Theo kanina lang? Siya. Gusto niyang homanin ang kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe. Hindi ako nagkamali ng narinig, di ba? Hindi ko talaga alam kung paano gamitin ang mga salita para ilarawan ang nararamdaman ko ngayon. Sa mundong ito, bukod kay Leroy, mayroon pa talagang isang taong nang-ahas na homanin ang kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe. Oo. Ang ikapitong prinsipe ay isang henyo sa martial arts na nakakaintindi ng tunay na layunin. Sa ibang antas kumpara kay Warren at sa iba pa. Si Theo ay talagang naglakas loob na homanin kahit siya. Bakit pakiramdam ko ay may mali? Hindi ba't ito ay isang kompetisyon sa pakikipaglaban para sa mapapangasawa? Bakit bigla na lang itong naging isang paligsahan sa pakikipaglaban sa sining? Alam na ng publiko ang tungkol sa panliligaw ni Kamahalan, ang ikapitong prinsipe, kay Sandra. Hanggat hindi siya ginagalit ni Mateo, imposibleng bumaba siya. Agad na nagpasiklab ang mga salita ni Mateo sa buong plaza. Hinahamon ng numero 1 kandidato para sa emperador ng hangin sa kabisera, gaano kalakas ang lakas at tapang na kailangan nito. Hey! Sigurado ka bang gusto mong homanin ang prinsipeng ito? Tanong ni Renan nang may malamig na ngiti. Tungkol sa aksyon ni Mateo na pang-aakit sa kamatayan, natural lamang na malugod na tinanggap ni Renan. Matagal na niyang gustong patayin si Mateo. Ngayon, dahil sa bukas at walang kwentang pagkakataong ito para patayin si Mateo, halatang ayaw niya itong palampasin.
Kahit na gumamit si Mateo ng isang makapangyarihang galaw tulad ng Thousand Flowing Petals dati, buong tiwala pa rin si Renan na mapatay si Mateo. Little junior brother, huwag kang maging pabaya. Alam kong malaki ang itinaas ng lakas mo. Pero ang lakas ni Renan ay hindi talaga kasing simple ng iniisip mo. Kumunat ang noo ni Horen at naiparating niya ang kanyang boses. Sa sobrang kaba ni Sofia, halos gusto na niyang tumalon pababa. Dali-dali niyang sinabi, "Young Master Lawson, mas mahina ang lakas ng dalawa kanina kumpara kay Renan. Ikaw. Huwag mo siyang guluhin." Pero bahagyang ngumiti si Mateo at hindi na nagsalita pa. Gayunpaman, naunawaan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Hindi siya nagbibiro pero gusto talaga niyang hamanin ang ikapitong prinsipe. Ngumisi si Renan at sinabing, "Hindi mo iniisip na mayroon kang kwalipikasyon para hamanin ako pagkatapos mong manalo sa kanilang dalawa, tama ba? Dahil ang hinahanap mo ay kamatayan, tutulungan kita." Pagkatapos magsalita, lumutang pababa si Renan. Pagdating sa tuktok ng plataporma, ang mahabang sibat ni Renan ay pumutok at puno ng pagmamataas mula simula hanggang katapusan. Haha, ang isang natalo na kalaban ay may lakas ng loob talagang hamanin ang prinsipeng ito. Hinahangaan ng prinsipeng ito ang iyong kalokohan. Kaya lang, kahit patayin kita ngayon, hindi rin ako magpapakasal kay Sofia. Huwag kang mag-alala. Nang makatayo na siya sa entablado, hindi na maitago ang malupit na aura ni Renan. Lalo na't hawak niya ang mahabang sibat, mas lalo pa nitong pinatindi ang kanyang aura. Bawat kilos ay may taglay na nakabibighaning kapangyarihan. Ang nangungunang eksperto sa nakababatang henerasyon ay nabuhay ayon sa kanyang reputasyon. Nang marinig ang mga salita ni Renan, nakahinga ng maluwag si Sofia. Ngunit lihim din siyang nag-aalala para kay Mateo. Matagal nang hindi na ipapakita ni Renan ang kanyang lakas sa harap ng mga tao. Malamang kahit si Leroy ay hindi sigurado sa kanyang kasalukuyang lakas. Ngunit walang nagduda sa kasalukuyang lakas ni Renan. Maghihiganti ako kung may sama ng loob. Pumasok ako sa isang retreat sa loob ng isang buwan at sunod-sunod na nalagpasan ang 5 realm. Para sa iyo ang lahat ng ito. Kaya, dapat ay maramdaman mong may karangalan ka. Malamig na sabi ni Mateo. Noong nakaraang pagkakataon, hindi lang muntik nang mapatay ni Renan si Mateo, muntik na rin niyang mapatay si White Light. Hindi kayang lampasan ng isang paghingi ng tawad ang sama ng loob na ito. Kung taos-pusong humingi ng tawad si Renan, kalimutan mo na lang iyon. Ngunit alam ng buong kabisera na napipilitan lamang si Renan dahil sa mga pangyayari. Kung hindi dahil sa panggigipit ng Star Abyss sa Wind Emperor, imposibleng pumunta siya para humingi ng tawad. Malapit nang umalis si Mateo sa Fierce Gale World. Dahil sa personalidad ni Mateo na hindi naghihiganti buong gabi, paano niya magagawang maghintay hanggang sa hinaharap? Kaya naman, ngayon, hindi maiiwasan ang laban na ito. Hahaha. Paano kung sunod-sunod kang nakalusot sa 5 kaharian? Hindi mo iniisip na ikaw lang ang makakalusot, di ba? Ang dahilan kung bakit ang prinsipeng ito ay nasa 6th level C transformation realm lamang ay hindi dahil hindi makalusot ang prinsipeng ito, kundi dahil sadyang pinipigilan ng prinsipeng ito ang aking kaharian. Kaya, imulat mo ang iyong mga mata. Tumawa ng malakas si Renan. Bigla na lang, nanginig ang mahabang sibat ni Renan. Isang napakalakas na aura ang lumabas. Sa plataporma, isang bagyo ng enerhiya ng asensya ang nabuo. Ito. Ang kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe, ay talagang nakakalusot. Makakalusot siya patungo sa ikapitong antas ng dagat na pagbabago ng kaharian. Kung matagumpay siyang makakalusot, wala nang pag-asa si Theo. Anong ginagawa ni Theo? Hindi ba siya lalapit para gambling ang tagumpay ng ikapitong prinsipe? Pinapanood siyang makalusot ng pasibo. Hay nako! Wala nang silbi. Dahil nang ahas ang ikapitong prinsipe na makalusot sa harap niya, natural lang na hindi siya natatakot na mangabala ito. Ito ang lubos na tiwala sa sarili ng isang makapangyarihang nilalang. Isa pa, sa labanan bago ito, halos naubos na rin ang essence energy ni Theo, di ba? Pero kung tutuusin, nalampasan na ng ikapitong prinsipe ang hadlang para kay Mateo. Ito mismo ay dapat na isang pagpapatibay at pagbibigay ng kahalagahan kay Theo, tama ba?
Sa loob ng ilang panahon, nagngangalit ang mga bagyo sa plataporma. Ang aura ni Renan ay patuloy na tumataas. Para sa mga henyo tulad ni Renan, ang pinakamahalaga para sa kanila ay hindi ang tagumpay sa kaharian, kundi ang pag-unawa sa mga konsepto. Noong bata pa ang isang martial artist, iyon ang pinakamainam na panahon para umunawa ng mga konsepto. Kapag naubos na ang kanilang potensyal, ang pagnanais na umunawa muli ng mga konsepto ay magiging kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Noong panahong iyon, sumisimbolo rin ito kung saan nakasalalay ang mga limitasyon ng isang martial artist. Sa makatuwid, hindi kailanman itinuring ng mga tugatog na henyo ang kahalagahan ng pagtahak sa mga kaharian. Karamihan sa kanilang oras ay ginagamit sa pag-unawa sa mga konsepto. Sina Renan at Leroy, ang mga taong ito ay hindi sinasadyang naigal-inang ng enerhiya ng asensya ngunit nakarating sa middle stage si transformation realm sa edad na ito. Makikita kung gaano kahusay ang kanilang talento. Natural lang na inuuna ni Mateo ang pag-unawa sa mga konsepto. Kaya naman, hindi pa mataas ang kanyang essence energy realm sa simula pa lang. Kung gagawin niya ang lahat para makakalusot siya sa Soul Sea Realm sa loob ng wala pang kalahating taon. Para sa isang alchemy emperor, ang paggamit ng mga medicinal pills para mag-ipon ng mga kaharian ay napakadali talaga. Hindi nagnilay-nilay si Renan upang sumipsip ng enerhiya ng asensya. Hawak lamang niya ang kanyang sibat at nakatayo roon, ngunit ang kanyang aura ay nasa gitna pa rin ng walang tigil na pagtaas. Ang 6th level si Transformation Realm patungong 7th level ay hindi isang maliit na hangganan. Ngunit sa harap ni Renan, napakadali nitong nalampasan. Ito ang numero 1 tao ng nakababatang henerasyon ng kabisera. Walang nakitang pagbabago sa mukha ni Sandra. Tumingin siya kay Leroy at nakangiting sinabi, mukhang medyo nagsisisi si kuya. Sinabi ni Leroy nang may panghihinayang sa mukha, oo. Nakaisip ako ng magandang ideya ngayon lang na makipaglaban kay Theo. Pero hinamon niya pala ang kanyang kamahalan, ang ika-7 prinsipe. Nakakapanghinayang talaga ito. Tinaas ni Sandra ang kanyang kilay at nagtanong, anong ideya? Haha, kailangan ko lang siyang talunin at talunin, tapos peking talunin. Parang naiisip mo yan. Pero si Theo ay isa ng palaso sa dulo ng paglipad nito, samantalang ang kanyang kamahalan ay parang araw sa katanghaliang tapat. Mayroon pa bang anumang bagay na sulit na kalabanan sa laban na ito? Ganito ka ba mag-isip? Masyadong mababaw. Paano kayang hamanin ng isang napakatalinong karakter tulad ni Theo ang ika-7 prinsipe sa mga sitwasyong wala siyang lugar para magmanyobra? Hindi kaya. Ang galaw kanina ay hindi pa rin niya limitasyon. Pero ang enerhiya ng kanyang asensya ay umabot na rin sa limitasyon nito. Bukod pa rito, nakarating pa nga ang kamahalan sa ika-7 antas ng dagat na pagbabago. Hindi ko talaga maisip kung paano siya dapat tumugon. Hey, inaabangan ko rin yan. Natatawang sabi ni Leroy. 427. Hindi nagtagal ang tagumpay ni Renan. Di nagtagal, nawala ang unos ng enerhiya ng asensya. Ngunit ang aura ni Renan ay sumikat ng husto, at huminto ng matatag sa ika-7 antas ng dagat na pagbabago. Tumingin siya kay Mateo nang may malamig na ngiti at sinabing, ngayon, nagsisisi ka na ba sa iyong kalokohan? Pero huli na ang lahat. Ang pag-udyok sa prinsipeng ito ang pinakamalaking kalungkutan mo sa buhay na ito. Ang pagtawid ng ranggo sa labanan ay kasing simple ng pagkain at pag-inom para kay Renan. Ang mga ordinaryong late-stage si Transformation Realm martial artist ay walang lakas para gumanti sa harap niya. Kahit ang mga pinakamagaling na martial artist sa si Transformation Realm na si Renan ay kayang-kaya ring patayin. At ngayon, ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa ibang tao. Bukod dito, hindi ito isa o dalawang maliliit na kaharian, kundi isang ganap na pangunahing kaharian. Ito ay isang napakalaking kahihiyan para kay Renan. Pero kinailangan aminin ni Renan na ang pagkatalo ni Mateo sa koponan nina Warren at Zane ay nagpapakita na talagang may mga kwalifikasyon si Mateo para tunay siyang bigyan ng importansya. Kaya naman, pinili niyang makalusot ng walang pag-aalinlangan. Matapos ang sunod-sunod na pagtawid sa 5 realm, hindi nang baguhan na maaari niyang apihin at ipahiya ng malaya sa araw na iyon.
Nahulaan ni Leroy na may hawak na baraha si Mateo. Natural lang na mahulaan din iyon ni Renan. Nangahas pa rin si Mateo na hamanin siya sa ganoong kondisyon. Imposibleng walang anumang paghahanda para sa kanya. Maliban na lang na siya ay kapareho ni Leroy, na walang kaalam-alam kung ano ang baraha ni Mateo. Umiling si Mateo at bumaantong hininga, hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling ang kumpiyansa mo. Kahanga-hanga ba ang pag-abot sa 7th level si Transformation Realm? Haha. Ang ikapitong antas ng dagat na pagbabago ay natural na hindi kahanga-hanga. Pero para harapin ka, sapat na. Natatawang sabi ni Renan. Ngumiti si Mateo at sinabing, mukhang puno ka ng kumpiyansa. Hindi ko talaga kayang sirain ang kumpiyansa mo. Pero nakakahiya. Ang ganitong uri ng bagay tulad ng pagtawid sa mga kaharian, ay mas mahusay pa rin ako noon pa man. Masyadong maliit ang isang kaharian. Nagbago ang mukha ni Renan, at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Nakalusot ka lang sa 5 kaharian. Maaari ka pa bang magpatuloy sa paglusot ngayon? Tumigil ka na sa pagbibiro. Ang paglinang ng enerhiya ng asensya ay isang prosesong nangangailangan ng akumulasyon, lalo na pagkatapos ng Crystal Formation Realm. Para sa bawat tagumpay sa isang minor realm, ang kinakailangang enerhiya ng asensya ay labis na nakapangangilabot. Pumasok si Mateo sa isang pag-iisa sa loob ng 1 buwan, uminom ng naparaming Jade Spirit Pills, at 5 realm lang ang narating niya. Ang paggawa ng huling pagtatangka sa puntong ito na nais makalusot, ay halos imposibleng mangyari. Ang dahilan kung bakit nakalusot si Renan ay dahil nakarating na siya sa bottleneck ng 7th level si Transformation Realm noon at hindi na siya nakalusot pa. Ito ang dahilan kung bakit naging maayos ang paglusot. Pero ano ang kasalukuyang kalagayan ni Mateo? Nakamit niya ang isang tagumpay hanggang sa ikapitong antas ng Crystal Formation Realm. Ang muling pagbangon ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Walang pakialam na sabi ni Mateo, wala ako sa mood magbiro. Hindi ba't gumamit ang Zay na iyon ng Origin Spirit 9 Transformations ngayon lang? Nakakalungkot. Alam ko rin yan. Natigilan si Renan at hindi pa nakakapag-react sa nangyayari, nang biglang sumabog ang aura ni Mateo, na hindi sinasadyang nagparamdam sa mga tao na hinihingal. Pagkatapos, mabilis na tumaas ang aura ni Mateo sa paningin ng lahat, direktang nalagpasan ang hadlang para sa ika-8 antas ng Crystal Formation Realm. Biglang tumayo si Leroy at tumingin kay Mateo nang hindi makapaniwala, bumulong sa sarili, paano ito nangyari? Ito. Hindi ba't ito ang Origin Spirits 9 Transformation? Bakit alam din ni Theo ang galaw na ito? Ito ang sikretong maingat na itinatago ng pamilya Lane. Siya. Saan niya ito natutunan? Bakit pakiramdam ko ay mas mataas pa ang mga naabot ni Mateo sa galaw na ito kaysa kay Zane? Tingnan mo. Nalampasan na niya ang 7th level Crystal Formation Realm. Sa bilis na ito. Paikot-ikot lang ang mga sorpresa ngayon, kaya hindi ka panipaniwala. Sa pagkakataong ito, may isa na namang magandang palabas na dapat panoorin. Bagamat hindi maihahambing ang kaharian ni Mateo kay Zane, ang kaguluhan mula sa tagumpay ngayon ay higit pa at hindi kukulangan sa kanya. Ang Cleansing Sandal Sacred Flame ni Mateo ay isa sa mga nangungunang tier 4 na Essence Fire. Ang pagpapahintulot kay Mateo na gamitin ang Origin Spirit 9 Transformation ay labis na paggamit ng pinong kahoy sa maliliit na bagay. Hindi nagtagal, naabot na ni Mateo ang pinakamataas na antas ng Crystal Formation Realm. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Patuloy pa rin ang pagtaas ng aura ni Mateo. Pagbabago sa dagat na kalahating hakbang. Sa wakas ay tumigil ang kaharian ni Mateo sa antas ng half-step C transformation. Nakalulungkot, walang dagat ng enerhiya ng asensya si Mateo sa loob ng kanyang katawan. Kung hindi, maaari pa ring umangat ang kanyang kaharian. Ang half-step C transformation ang limitasyon na ng kanyang pag-unlad. Sa sandaling ito, paanong si Mateo ay mayroon pa ring anyo ng enerhiya ng asensya na nauubos na. Para lamang makita siyang puno ng sigla at enerhiya. Talagang nakabawi na siya muli sa kanyang tugatog na kondisyon. Sus Mariosep. Huminga ng malalim ang lahat. Napabuntong hininga ang lahat. Ang Origin Spirit 9 Transformations ay malinaw na ang tunay na tagumpay ng pamilyang Lane.
Pero bakit pakiramdam ko sa sandaling ito, ang pinatay ni Mateo ay ang Orthodox? Maaari kayang isa itong maling akala. Nakasimangot na sabi ni Sandra. Hindi ito maling akala. Ang Origin Spirit 9 transformation ni Theo ay mas malakas nga kaysa kay Zane. Kung hindi dahil hindi na kayang pigilan ng kanyang dantian ang mas maraming essence energy, baka kaya pa niyang umakyat ng ilang realm pa. Ang mukha ni Leroy ay may kakaibang kaseryosohan na hindi pa nararanasan noon. Dati pa nga ay casual niyang sinasabi na matatalo niya si Mateo, tapos ay sadyang papayag siya. Kung titingnan mo ngayon, napaka-inosente pa rin niya. Mahirap talagang sabihin kung sino ang mahina at kung sino ang malakas, kung sino ang half-step si transformation na si Mateo. Ang ekspresyon ni Renan ay pangit na pangit. Umangat siya sa isang realm, at si Mateo naman ay sa 3 realm. Nakakainis talaga. Gayunpaman, hindi inisip ni Renan na matatalo siya ni Mateo ng ganito. Kung tutuusin, mas mataas pa rin siya sa kanya bilang isang major realm. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng half-step si transformation at si transformation realm. Humph! Pansamantalang pagtaas lang ng kaharian. Gusto kong makita kung gaano kakatagal. Kumain ka muna ng sibat mula sa akin. Isang itim na mahabang sibat sa mga kamay ni Renan ay napakalakas. Isa talaga itong 128 Restriction Spirit Artifact. Dati, kapag nakikipaglaban si Mateo sa kanyang mga kalaban, lagi siyang may kalamangan sa mga armas. Pero ngayon, ito ang unang beses na natalo siya sa mga armas. Gayunpaman, hindi rin ito kakaiba. Si Renan ay anak ng emperador ng hangin. Kalimutan na natin ang mga artifact ng espiritu, kahit ang mga profound artifact ay hindi magkukulang. Hindi pa rin kayang ilabas ng kasalukuyang lakas ni Renan ang kapangyarihan ng mga profound artifact. Kaya naman gagamit siya ng sandatang may ranggong spirit artifact. Sumayaw ang mahabang sibat ni Renan. Ang dulo ng sibat ay talagang naglabas ng isang gasuklay na liwanag. Sa sumunod na sandali, nawala sa paningin ko ang figure ni Renan nang walang kahit kaunting senyales. She! Nang lumitaw itong muli, isang sibat ang tumagos na sa dibdib ni Mateo. Nanatili lang si Mateo sa kinatatayuan niya at hindi man lang nag-react. Ito. Ganito na lang kabilas matapos. Hindi ba? Oo. Napakalakas ni Theo. Hindi naman siguro niya kayang harangan kahit isang atake, di ba? Hindi, sandali. Isa lang yang after image. Ano? After image. Bakit ito umiral ng ganito katagal? Masyadong mabilis. Dahil napakabilis, kaya sa paningin namin, hindi talaga siya gumalaw. Pero, ganito lang kalaki ang plataporma. Saan siya nagpunta? Kumunat ang noo ni Renan, at bigla siyang lumingon, iniwas-iwas ang mahabang sibat. Para lamang makarinig ng isang kalabog. Diretso ng mahabang sibat na dinurog ang tumatambang na espada hanggang sa maging alikabok. Sa wakas ay muling lumitaw ang figure ni Mateo sa paningin ng lahat. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat ang isang napakamapang-aping kapaligiran na umaalon. Kahit isa lamang itong masusing pag-uusap, ang lakas ng dalawang tao ay nakapagpaunawa na sa lahat. 428. Nang muling lumitaw ang anino ni Mateo, saka lamang unti-unting nawala ang imaheng iyon. Ang bilis na iyon ay hindi kailanman narinig. Talagang ang may kakayahan ka. Hindi nakakapagtaka na nang ahas kang hamanin ako. Dahil sa pag-uusap na ito, naging seryoso rin ang ekspresyon ni Renan. Malinaw na may sapat ng puhunan si half-step si transformation Mateo para makipag-away sa kanya. Gusto mo bang pahabain ang oras? Tumingin si Mateo kay Renan ng may bahagyang ngiti. Bagamat makapangyarihan ang Origin Spirits 9 transformations, malinaw na pansamantala lamang itong pagtaas sa realm. Kapag umabot na sa takdang panahon, makakabalik ang isang tao sa kanilang orihinal na realm at magkakaroon din ng sunod-sunod na mga kasunod na pangyayari. Siyempre, kahit na ganoon, ang martial technique na ito ay makapangyarihan pa rin. Noon, napakaraming record sa Medicine King Hall. Nadama rin ni Matthew na ang martial technique na ito ay medyo interesante, at kailangan din itong gumamit ng essence fires, kaya naman napansin niya ito.
Hindi ko akalain na ngayon sa lower realms, makakakita siya ng ibang tao na gumagamit ng martial technique na ito. Ngunit hindi nahiya si Ren kahit kaunti dahil naunawaan niya ang kanyang mga iniisip. Paano kung oo? Haha, wala lang. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kaya kung magtagal ng 2 oras sa half-step si Transformation Realm. Kaya, tigilan mo na ang pagplano ng walang kabuluhan, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Renan. 2 oras. Nagbibiro ka ba? Ang pinuno ng pamilyang Lane gamit ang Origin Spirits 9 Transformations ay kayang tumagal ng hanggang 1 oras. Maaari ka talagang tumagal ng doble kaysa sa kanya. Ang teknik na ito ng Origin Spirit 9 Transformation ay talagang napakahirap paniwalaan. Kahit si Zane, ang dalubhasang ito, ay kayang lampasan ang 2 maliliit na kaharian ng magkasunod, lalo na ang pinuno ng pamilya ng Lane. Gayunpaman, ang kaharian ni Zane ay maaari lamang tumagal ng 15 minuto. Ang tagal ni Mateo ay doble pa sa tagal ng buhay ng pinuno ng pamilyang Lane. Paanong hindi magugulat si Renan? Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Malamig na sabi ni Mateo. Subukan mo, subukan mo. Kaya mo bang pumailang lang sa langit? Malamig na sanggal ni Renan. Itinago ni Renan ang kanyang sibat at tumayo roon, nakasuot ng panimulang tindig na handang umatake. Isang aura na nagpaparamdam sa mga tao na nasusuka ang gumapang palabas sa lahat ng direksyon. Malinaw na isang simpleng postere lamang. Ang mga taong gumagamit ng sibat ay magpapakita ng ganitong postere. Ngunit, nang gamitin ito ni Renan, nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na wala silang kahinaan na maaaring pagsamantalahan. Sa sandaling ito, nagsanib sina Renan at ang mahabang sibat. Ang sumunod na pag-atake ay isang nakapanlulumong pag-atake. Ito ay Spear Shadow Carnage. Diyos ko! Nabalitaan ko na matagal nang hindi ginagamit ng ikapitong prinsipe ang galaw na ito sa harap ng mga tagalabas. Ito ang sariling nilikhang ultimate skill na siyang dahilan kung bakit sumikat ang ikapitong prinsipe. Nabalitaan ko noon na umasa lang siya sa isang galaw na ito para sunod-sunod na talunin ang mahigit 12 mga henyo ng mga dekalidad na pamilya, at sa wakas ay nakipaglaban siya kay Leroy hanggang sa tabla. Simula noon, naitatag na ang nangungunang posisyon nila ni Leroy. Hey, nakakagulat talaga ang araw na ito. Ito ang pinakamatagumpay na labanan ng junior generation ng Fierce Gale World. Kung hindi mo mapapanood ang araw na ito, kailangan mong maghintay hanggang kailan. Sa oras na ito, tila nakalimutan na ng lahat kung ano ang orihinal na layunin ng asawang ito na makahanap ng kompetisyon sa pakikipaglaban, at lahat ay nawala sa pinakamatinding labanang ito. Sa harap ng isang taong tulad ni Renan, ang ekspresyon ni Mateo ay naging kasing seryoso ngayon. May tiwala sa sarili si Mateo ngunit hindi mayabang. Si Renan nga ang pinakamalakas na kalaban na kanyang nakasalamuha hanggang sa kasalukuyan. Ang kasalukuyang Renan ay maituturing na isang Diyos ng demonyo na bumababa. Isang simpleng panimulang tindig ang ginamit niya sa isang mahimalang kaharian. Makikita na ang pag-unawa ni Renan sa Denariana ng sibat ay umabot na sa isang napakalalim na kaharian. Kung tama ang kanyang mga haka-haka, ang tunay na intensyon na naunawaan ni Renan ay tiyak na may kaugnayan sa sibat. Alam ni Mateo ang kakilakilabot ng sibat na ito at malinaw na hindi niya ito babalewalain. Para lang makita siyang nakaturo sa langit gamit ang kanyang espada, ang kanyang figure ay nagiging siyam na figure. Ito ay ang Asher Deeper Floating Zero Sword Art, 9 Sword Stance. Matagal nang hindi nagagamit ni Mateo ang 9 Sword Stance. Kung ikukumpara sa 1,000 Flowing Petals, ang kapangyarihan nito ay medyo mas mahina nga. Pero ang 9 Sword Stance ay mayroon ding mga merito na hindi kayang tapatan ng 1,000 Flowing Petals, at mahirap itong makuha gamit ang movement technique pati na rin ang malakas at natatanging offensibong kakayahan. Ang 1,000 Flowing Petals ay yung tipong palihim na pumapasok sa gabi nang walang anumang ingay, habang ang 9 Sword Stance naman ay may ganoong kalakas na estilo ng pagsabog. Bukod pa rito, habang lumalalim ang pag-unawa ni Mateo sa pinakamataas na tunay na layunin sa bawat araw, ang kanyang paggamit ng 9 Sword Stance ay nagkaroon ng bagong karagdagan.
Hindi lang natanggal ang 9 sword stance, kundi isa rin ito sa mga killing move ni Mateo. At ngayon, muling sumikat ang 9 sword stance. Tyrant Martial Howling Cloud Spear. Spear. Shadow. Carnage. Binikas ni Renan ang bawat salita. Asher Deeper Floating Zero Sword Art, 9 Sword Stance. Kasabay nito, walang pakialam na nagsalita rin si Mateo. Sa sumunod na sandali, isang nakakagulat na eksena ang nangyari na nag-iwan sa lahat ng tao na nakanganga. Sa entablado, may mga anino ng sibat at mga ilaw ng espada sa lahat ng dako, kaya hindi mapakilang tingnan ito ng lahat. Ang mga anino ng sibat ni Renan ay maringal at walang hanggan, napakalakas at makapangyarihan. Ang mga ilaw ng espada ni Mateo ay nagkulay-kulay sa kalangitan na parang mga bituin, at laganap. Ang mga anino ng sibat at mga ilaw ng espada ay patuloy na nagbabanggaan sa hangin, naglalaho. Patuloy silang nagbabanggaan at naghihiwa-hiwalay. Ang mga anino ng sibat at mga ilaw ng espada ay sumasakop sa kalahati ng plataporma. Sa loob ng ilang panahon, ito ay talagang pantay-pantay. Napakalakas. Ito ba ang lakas ng mga pinakamahuhusay na henyo? Talagang napakalakas. Sa isang iglap, ilang espada at sibat ang gusto nilang pakawalan. Kung may ibang nakatayo sa entablado, malamang ay marami ng butas ang nabutas sa mga ito, di ba? At saka, ang mga ilaw ng espada ni Theo, anong klaseng martial technique ito? Ang magpakawala ng mga ilaw ng espada na may siyam na imahe ng multo ng sabay-sabay. Maaari kayang ang siyam na multo na ito ay pawang totoong katawan. Sa totoo lang, kahit papaano, nanalo na si Theo. Mas mababa siya sa isang full major realm kaysa sa kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe, at nakipaglaban pa nga siya hanggang sa tabla sa kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe. Ipinapakita nito na sa usapin ng pag-unawa sa mga konsepto, labis na nalampasan ni Theo ang kanyang kamahalan. Gayunpaman, naunawaan na ng kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe, ang tunay na layunin. Ano ba talaga ang naunawaan niya, Theo? Ang pagganap ni Mateo ay lubos na lumampas sa pangunawa ng lahat. Ang mga martial artist na nakakaintindi ng tunay na layunin ay mga di magapi na nilalang sa gitna ng mga nasa parehong henerasyon. Maliban na lang kung ang kalaban ay nakakaintindi rin ng tunay na layunin, kung hindi, ang isa ay masasaktan lamang. Noon pa man, si Renan ay tumatalon lamang sa kanyang hanay upang hamanin ang iba. Ngunit ngayon, napilitan siyang umabot sa puntong iyon ni Mateo na may lakas na half-step si Transformation Realm. Sa katunayan, mula sa isang antas, siya ay lubos ng natalo. Maliban na lang sa ang resulta ng isang laban ay hindi kailanman tiyak na matutukoy. Ang malalakas ay hindi rin maaaring maawa sa mahihina. Kapag umahan na sila sa entablado, makikita lamang ang resulta at hindi ang proseso. Ang bentahe ng kaharian ni Renan ay mabilis na nabanaag. Malakas niyang pinaputok ang mga sibat, at sinayang ang kanyang enerhiya. Nasira ang balanse sa entablado, para lamang makita ang mga anino ng power spear na unti-unting natatabunan ang mga ilaw ng espada. Si Renan ay lalong naging matapang habang lumalaban. Ang pagbitaw ng mga sibat ay lalong naging mabilis din. Patuloy na nilamon ng mga anino ng sibat ang mga ilaw ng espada, unti-unting binabawasan ang hangganan ni Mateo. Nang makita ang eksenang ito, halos mabilaukan na si Sofia. Bumao na ng malalim ang mga kuko niya sa laman, at nakahiwa na sa kanyang palad. Ngunit wala siyang kaalam-alam. Di nagtagal, sinakop ng mga anino ng sibat ang halos kalahati ng plataporma. Napakaliit na bahagi na lang ng depensa ni Mateo ang natitira. Pinigilan ng lahat ang kanilang mga hininga. Kapag tumagos ang mga anino ng sibat sa mga ilaw ng espada, ang magiging resulta ni Mateo ay ang pagtusok ng mga anino ng sibat. Walang dapat mangyari. Mas hindi natupad ni Sofia ang inaasahan niya at muling tumulo ang luha niya. 429. Sa isang tore sa sulok sa dulong bahagi ng plaza, dalawang medyo may edad ng mga anino ang kasalukuyang nanunood ng malaking labanan sa entablado. Isang tao ang matino at elegante, na may kahangahangang aura ng mga hari. Isa talaga itong peak divine traversing realm martial artist.
Medyo mahina ang lakas ng kalaban, pero mayroon din siyang lakas na nasa gitnang yugto ng Divine Traversing Realm. Ang mga ganitong karakter ay natural na mayroong napakataas na katayuan sa kabisera. Kung naroon ang isang karakter na tulad ni Chendong, tiyak na makikilala nila na ang dalawang taong ito ay tiyak na dalawang karakter na kayang tumawag ng hangin at umulan sa kabisera, ang pinuno ng pamilya ng Shangguan, si Winston Salter, at ang pinuno ng pamilya ng Lane, si Hendrik Lane. Hong Fei, ano ang iniisip mo? Nagtanong si Winston habang ang kanyang tingin ay matamang nakatitig sa mga anino ng sibat at mga ilaw ng espada sa kalayuan. Lalong lumalakas ang lakas ni Renan sa bawat araw na lumilipez. Mas malakas na siya kumpara noong huling beses na gumawa siya ng aksyon sa publiko. Sabi ni Hendrik. Hindi ko tinatanong yan. Taglay ni Theo ang Origin Spirit 9 Transformations. Wala ka bang iniisip? Malamig na sabi ni Winston. Bumantong hininga ng marahan si Hendrik at sinabing, nabigla rin ako sa nakita ko kanina. Pero, hindi dapat ito ninakaw sa pamilyang Lane. Mas mataas pa ang mga natamo ni Theo sa Origin Spirit 9 Transformations kaysa sa akin. Ang disipulong ito na kinuha ng Star Abyss ay sadyang makapangyarihan hanggang sa mawalan na ng pag-asa ang mga tao. Sumulyap si Winston kay Lane Hanfei nang walang pakialam at sinabing, nabalitaan kung may isang binata mula sa Endless World na nakalusot sa kabisera. At minsan nang napatay ng binata na ito ang middle stage si Transformation Realm martial artist ng Lan Family Tribe sa level 5 Gale Region gamit ang lakas ng first level Crystal Formation Realm. Sandaling natigilan si Hendrik. Ang ibig mong sabihin ay, si Theo ba ang batang iyon? Imposible. Pinaghihinalaan ko na rin ito dati. Pero ang balita mula sa pamilya Brown ay nagsasabing sinubukan ni Chendong ang banal na kaluluwa ni Theo noon. Isa nga siyang tao mula sa Fierce Gale World. Alam ko naman yan. Pero hindi mo ba nararamdaman na ang binata na ito ay napakamalansa? Sa ating Fierce Gale World, bukod sa Wind Emperor, sino pa ang makakapalaga ng isang napakalaking henyo? Malamig na sabi ni Winston. Ito. Maingat na naisip ni Hendrik. Talagang may mali. Nag-isip sandali si Hendrik at tila may naisip. Bigla siyang nagising at hindi makapaniwalang tumingin kay Winston. Bahagyang ngumiti si Winston at alam niyang naiintindihan ni Hendrik ang ibig niyang sabihin. Malayo ang pananaw ni Brother Winston, hindi siya ang kayang tapatan ni Hendrik. Nakangiting sabi ni Winston, matagal nang naghari si Hale Tianyin at hindi na malayong umakyat sa Divine Realm. Unti-unti nang lumilitaw ang labanan para sa susunod na Wind Emperor. Tiyak na magkakaroon ng labanan sa pagitan ng isang dragon at isang tigre sa pagitan ni Mateo at Renan. Gayunpaman, bigla itong lumitaw na lubos na ginulo ni Theo ang unang natigil na sitwasyon. Kung ngayon, siya. Tiningnan ni Hendrik ang matinding labanan sa di kalayuan. Nasa panganib na ang sitwasyon ni Mateo. Gayunpaman. Sa sitwasyong ito sa kasalukuyan, malamang na napakahirap para kay Theo na matiyak ang kanyang tagumpay, tama ba? Haha, baka hindi. Pinigilan ng mga anino ng sibat na tumakip sa langit at lupa ang siyam na figure ni Mateo sa isang napakaliit na lugar. Sa kasalukuyan, si Mateo ay maituturing na isang maliit na bangkang nakasabit sa karagatan gamit ang sinulid, na posibleng mabaligtad ng alon at hangin anumang oras. Pero hindi pa rin bumagal kahit kaunti ang mga sword light ni Mateo. Sa simula, ang liwanag ng espada laban sa anino ng sibat ay nasa kawalan. Binigyang diin ng espada ang biyaya at liksi, habang ang sibat ay nagbigay diin sa momentum na katulad ng 30,000 KT. Isa pa, ang kaharian ni Mateo ay hindi katulad ng kay Renan. Ang pagiging suplado sa kanya ay isang bagay na normal din. Haha! Tingnan ko kung paano ka magtatago. Mamatay ka na. Hindi makapaniwalang nasa sabik si Renan ngayon. Hanggat nabasag niya ang mga ilaw ng espada ni Mateo, siguradong patay na siya. Habang nagsasalita, mas lalong nag-ipon ng enerhiya ng asensya si Renan. Mas lalong nagwala ang mga anino ng sibat. Kaunti na lang at malapit nang masira ang mga ilaw ng espada ni Mateo. Gayunpaman, wala pa ring ekspresyon si Mateo, na para bang walang kaalam-alam sa panganib.
Ang bilog ng depensa ay lalong lumiit, lumiit ng lumiit. Sa wakas, ang hindi mabilang na mga anino ng sibat ay tuluyang lumagpas sa limitasyon, walang awang sinaksak ang siyam na figure ni Mateo. Maraming tao ang nagulat na parang nakita ang resulta ng pagdurugo ni Mateo sa entablado. Sa kritikal na sandali, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang sumilay mula sa mga anino ng sibat. Siyam na espada ang bumalik sa isa, half moon slash. Mahinang umalangaw-ngaw ang boses ni Mateo na parang nagbibigay sa bahid ng liwanag na iyon ng napakalaking kapangyarihan. Ang mga anino ng sibat na pumuno sa kalangitan ay hindi na talaga kayang unti-unting sumulong. Ang mga anino ng sibat na iyon na napakalakas ay unti-unting humupa sa ilalim ng linyang ito ng liwanag. Isang liwanag ng espada na hugis kalahating buwan na sumasalamin sa napakalaking enerhiya ang nagpakalat sa hindi mabilang na mga anino ng sibat. At hindi lang nabawasan ang momentum ng pag-charge ng sword light, kundi mas bumilis pa ito ng husto. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ni Renan. Paano pa siya mabubuhay kung siya ay tinamaan ng napakalaking liwanag na hugis kalahating buwan na ito? Sa sobrang takot, paano pa kaya maipapakita ni Renan ang Spear Shadow Carnage? Dali-dali niyang binawi ang kanyang sibat at gumalaw patagilid. Ang liwanag ng espada ay dumaan sa kanyang katawan ng may malakas na pag-ugong. Ang nagbabantang chi ng espada na iyon ay pinunit ang enerhiya ng protection na asensya ni Renan hanggang sa maging punit-punit na mga piraso. Mabilis din ang reaksyon ni Renan. Kung hindi, mahahati na siya sa dalawang bahagi ngayon. Sa muling pagtingin sa lupa, ang plataporma ay mayroon ng malalim na bangin na hiniwa ng napakalaking liwanag ng espada na hugis kalahating buwan na may nakakalat na mga piraso ng bato kung saan-saan, na mukhang napakapangit. Sa ibaba ng plataporma, napakatahimik, na parabang tinamaan sila ng isang immobility talisman. Ang katawan ni Renan ay sunod sonyerin sa nagliliyab na sakit. Bagamat hindi kayang sakta ng espadang chi na iyon ang kanyang pundasyon, nagbigay ito sa kanya ng matinding sugat. Bawat pinsala ay nagpapaalala sa kanya na nadaanan niya lang ang Diyos ng kamatayan. Medyo blanko ang tingin ni Renan kay Mateo, medyo naguguluhan sa kasalukuyang sitwasyon. Malinaw na nasa kamay na niya ang tagumpay. Bakit biglang nagbago ang sitwasyon ng 180 degree, na bigla na lang siyang binagsak mula langit patungo sa impyerno? Hoy, nakita mo ba ng malinaw ang nangyari ngayon lang? Hindi ako nakakita ng malinaw. Nabubulag ang mga mata ko. Isa ba itong kahangahangang skill na inilabas ng isang martial artist ng Crystal Formation Realm? Sa tingin ko, ang skill na ito, kahit na ang mga powerhouse ng Soul Sea Realm ay nakatayo sa tapat, ang tao ay mahahati rin sa dalawang bahagi, tama ba? Pagkatapos ng mahabang panahon, sunod-sunod na mga kaguluhan at bulalas ang umalangaw-ngaw mula sa ibaba ng plataporma. Masyadong matindi ang pagkabigla na idinulot ng ataking ito sa kanya. Haha! Walang iniwang daan para makatakas kaya't desperado kang lumaban para manalo. Napakaganda ng ganap na pagganti na ito. Papuri ni Winston. Nakakaipon ng momentum gamit ang espada, umuunlad ng may matinding pagbaba. Ang batang ito ay tunay na halimaw. Ang landas na ito ng pag-iipon ng momentum ay patentado ng mga gumagamit ng sibat. Ngunit, ito ay pinakawalan ni Mateo. Ang sampal na ito ay talagang nakakarinding. Bamantong hininga si Hendrik sa paghanga. Kung ang batang ito ay talagang taga-Endless World, siya talaga ang magiging kapwa-pahamak ng ating Fierce Gale World. Kahit ano paman, hindi maaaring panatilihin ang batang ito. Biglang sabi ni Winston. Tumingin si Mateo kay Renan, nagulat pa rin at bahagyang ngumiti, ang bilis mo namang tumakbo, no? Ang galaw na ito ngayon, ituring mo na lang na libre ang pagtuturo sa iyo. Kapag nakabalik ka na, maiintindihan mo ng mabuti. Kahit makapal ang mukha ni Renan, namumula pa rin siya sa hiya ngayon. Natural niyang naintindihan ang sinasabi ni Mateo. Ang sampal na ito ay talagang umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang half moon slash ni Mateo ay nagmula sa huling ataking iyon noong nakaharap niya si Tianyu. Pinagsama ito ni Mateo sa 9 sword stance. Pero kung pinakawalan niya ang ataking ito sa simula pa lang, ang kapangyarihan nito ay malayong maging kasing lakas ng ngayon.
Ang proseso ng pagbangga ng liwanag ng espada sa mga anino ng sibat ay ang proseso ng pag-iipon ng momentum ni Mateo mula noon. Pagkatapos lamang maghintay hanggang sa maglaho ang liwanag ng espada at mailabas ni Mateo ang lahat ng naipon niyang sword intent, saka lamang nagkaroon ng ganito kalakas na pag-atake. 430. Namula ang mukha ni Renan. Gusto niyang pumatol ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang pinakamahalagang bagay sa paggamit ng sibat ay ang pag-iipon ng momentum. Paano niya hindi malalaman? Spear Shadow Carnage, ang lakas ng galaw na ito ay napakalakas. Ang kanyang panimulang tindig ay talagang nag-iipon ng momentum. Gayunpaman, dahil nga sa napakalakas ng galaw na ito kaya naman nang gustuhin ni Renan na pagsamahin ang hindi mabilang na momentum ng sibat na ito sa huling sibat, hindi niya ito magawa kahit ano paman. Pero isang bagay na hindi niya magawa, ang gumagamit ng sibat na ito, ang nagawa ni Mateo na gumamit ng espada. Hindi ito masasabing isang uri ng ironiya. Ang laban ngayon ay walang dod ang nagbigay kay Renan ng isang tunay na labanan na may napakalaking kahalagahan. Basta't babalik siya para pag-aralan ito ng detalyado, marahil ay magagawa niyang pagsamahin ang naipon na momentum sa Spear Shadow Carnage balang araw. Theo, huwag kang mayabang. Kakasimula pa lang ng laban natin. Ngayon lang. Warm up pa lang. Sabi ni Renan nang may pagkairita. Malinaw na galit na talaga siya sa pagkakataong ito. Haha, syempre alam kong nagsisimula pa lang ito ngayon. Kanina, hinayaan kitang umiwas sa galaw na yan. Sa susunod. Hindi na ganoon kaswert, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Humph. Iyan din ang gusto kong sabihin sa iyo. Malamig na sanggal ni Renan. Dahil sa palitan ng salita na ito, nawala nang masabi ang lahat. Iyon. Warm up lang yun. Kung talagang nag-away sila, hindi ba't jijibain nito ang buong plaza na ito? Ang lakas ng mga henyo ay hindi talaga kayang hulaan ng mga katulad natin. Gayun din, ang isang martial artist sa si Transformation Realm, kung pagsasama-samahin ang 100 ako, ay hindi rin kayang tapatan ng 7th Prince. Higit sa lahat, ang 100 sa inyo na pinagsama-sama ay hindi man lang kasing lakas ng isang 7th level Crystal Formation Realm na iyon. Isa siyang halimaw. Gusto ko talagang makita kung hanggang saan ang limitasyon niya. Tila walang hanggan ang potensyal ni Mateo. Sa tuwing maiisip mong ito na ang kanyang limitasyon, muli niyang malalagpasan ang kanyang mga limitasyon sa susunod na laban, at maaabot ang isang panibagong antas. Ngayon, ang mga nakapalibot na manunood ay matagal nang walang pakialam kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo at wala ring pakialam kung sino ang pakakasalan ni Sofia sa huli. Ang pinakainaalala nila ay kung hanggang saan ang kaya ni Mateo gawin. Kaya kayang talunin ni Mateo ang numero 1 eksperto, si Renang, at palitan ito para maging Rookie King ng Fierce Gale World. Sa malapit na hinaharap, hanggat hindi namamatay si Mateo ngayon, tiyak na kanya ang magiging posisyon bilang Wind Emperor. Sa harap ng lahat, itinutok muli ni Renan ang kanyang sibat kay Mateo. Sa pagkakataong ito, itinaas niya ang kanyang sibat gamit ang isang kamay sa ibabaw ng kanyang ulo, habang ang kabilang kamay ay nakatutok ang kanyang mga daliri bilang mga espada kay Mateo. Hindi nagtagal, isang kakaibang atmosfera ang nagsimulang umalon palabas. Hindi pa nakakabawi ang lahat mula sa atake ni Mateo kanina. Ngunit sa oras na ito, pilit silang nababalik sa realidad ng ganitong kakaibang kapaligiran. Matagal na nakatayo roon si Renan na parang estatwa at hindi gumagalaw. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo. Tungkol sa susunod na pag-atake ni Renan, likas niyang naramdaman ang kakaiba. Hindi lang si Mateo, halos lahat ng martial artist sa plaza ay nararamdaman ito. Anong martial technique ito? Bakit pakiramdam ko ay malapit nang tumigas ang hangin? Hindi ba't ang pinakamalakas na galaw ng kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe, ay ang Spear Shadow Carnage? Anong martial technique ito? Baboy ka ba? Gaano nakatagal mula nang gumamit ang ikapitong prinsipe ng mga teknik sa pakikipaglaban sa harap ng lahat? Sa sobrang tagal, akala mo ba ay mananatiling nagmamarcha ang kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe? Oo nga. Malamang, sa pagitan ni Leroy at ikapitong prinsipe, hindi nila alam ang lalim ng relasyon ng isa't isa ngayon.
Pero walang duda, hindi maarak ang lakas ng 2 taong ito ngayon. Sa plaza, ang mga martial artist na medyo mahina ang lakas ay nakaramdam ng hirap sa paghinga. Ngunit ang takot sa kanilang mga puso ay hindi mapigilan kahit ano paman. Sus! Sus Mariosep! Biglang nawala si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Ang katawan ni Renan na matagal nang hindi gumagalaw ay sa wakas ay gumalaw ng bahagya. Nakita ko lang na bahagyang umikot ang itaas na bahagi ng katawan niya, pero ang daliri niya sa espada ay lumipat sa ibang posisyon. Sa sumunod na sandali, muling lumitaw ang figure ni Mateo, at ang sibat at espada ni Renan ay nakaturo pa rin kay Mateo. Muling nagkunot ang noo ni Mateo. Ang investigasyon kanina ang nagpapatunay na talagang nakatutok si Mateo sa kanya. Kuya, ano ba itong galaw ng kamahalin? Bakit ba nakakaramdam ng matinding pagpipigil ang mga tao? Nakakunot din ang noo ni Sandra. Malinaw na medyo hindi rin siya komportable. Seryoso ang ekspresyon ni Leroy habang sinasabi niya, ang huling beses na nakipaglaban ako sa kanya ay 3 taon na ang nakalilipas. Mukhang sa loob ng 3 taon na ito, hindi rin siya nagpabeya. Nasa panganib si Theo. Ano? Gulat na bulalas ni Sandra. Paano ka nakakasiguro? Napakalakas ni Theo. Imposibleng mapapahamak siya, di ba? Umiling si Leroy at sinabing, kung si Theo ay may lakas sa si Transformation Realm, kahit na first level si Transformation Realm lang ito, hindi mahirap masira ang galaw na ito. Pero nakalulungkot, kahit na matapos gamitin ang Origin Spirit 9 Transformations, ang lakas niya ay nasa half step si Transformation Realm lang. Bakit ganito? Sa tingin ko, parang hindi naman ganoon kahalaga ang realm na iyon kay Theo. Malaking bagay siguro ang half step si Transformation at si Transformation Realm sa iba, pero para kay Theo, parang wala naman itong pinagkaiba, di ba? Nagtatakang tanong ni Sandra. Umiling muli si Shangguan Linyon. Habang mas mahalaga ang mga paghaharap sa pagitan ng mga eksperto, mas mahalaga ang kaharian. Si Renan at ang aking kaharian ay halos pareho pa rin. Walang sino man ang nagpatinag sa isa't isa. Hindi ba't kakaiba iyon para sa iyo? Nang sabihin iyon ni Leroy saka lang nakaramdam ng kakaiba si Sandra. Kahit na magkatugma ang lakas ng 2 taong ito, hindi naman maaaring magkasama rin silang naglalakad pagdating sa cultivation in essence energy, hindi ba? Sa mga nakalipas na ilang taon, halos sabay-sabay silang nakakalusot sa mga kaharian. Kung maaalala ngayon, kakaiba talaga ito. Nagpatuloy si Leroy sa pagsasalita, ang larangan ng mga martial artist ay panlabas. Lahat ay nakakakita sa isang sulyap, at hindi ito mate at tago. Ngunit ang pag-unawa sa mga konsepto ay panloob. Sa bawat araw na hindi kami nagkikita, hindi ko malalaman kung gaano karami ang naunawaan niya. Ngunit makukumpirma ko na kahit na may pagitan sa aming dalawa, mga milimetro lamang din ang pagitan nito. Kaya, magkakaroon kaming dalawa ng pagkakaunawaan upang mapanatili ang isang magkatulad na larangan. Alam nating lahat na kapag bumilis ang pagsulong ng isang panig, isusugal din kabilang panig ang kanyang buhay upang magtagumpay. Dahil hanggat ang isang panig ang unang makalusot, ang isa ay hindi magiging kapantay. Pero kahit hindi mataas ang kaharian ni Theo, mas maaga pa rin siyang may kalamangan. Nag-aalinlangang sabi ni Sandra. Bumantong hininga si Leroy, sa pagitan ni Theo at Renan, hindi ito kasing balanse ng sa pagitan namin ni Renan. Ang dahilan kung bakit nagpapatuloy si Theo hanggang ngayon ay sa pamamagitan ng lubos na pag-asa sa kanyang pag-unawa sa mga konsepto, na higit na nakahihigit sa iba. At ang kanyang pinakamalaking kakulangan ay ang kanyang nasasakupan. Sandali siyang tumigil, at nagpatuloy muli si Leroy, ngayon lang, sinuri na ni Theo si Renan. Hindi niya kayang alisin ang vital energy lock-on ni Renan. Gamit ang pag-unawa ni Mateo sa konsepto, hanggat mayroon siyang lakas ng si Transformation Realm, tiyak na matatanggal niya ang lock-on ni Renan. Pero ngayon, kailangan niyang labanan ang harapan ng suntok na ito mula kay Renan. At kahit harapin ang ataking ito ng harapan, siguradong mamamatay din ako. Ano? Pati ikaw siguradong mamamatay din. Ito. Paano ito nangyari? Namutla si Sandra sa takot. Maging ang Leroy na kapantay ni Renan ay nagsabing isa itong tiyak na kamatayan.
Gaano ba kakilakilabot ang kapangyarihan ng pag-ataking ito? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.